Anong ginagawa mo rito? Baka mamaya magnakaw ka pa ng gatas. Sigaw ng volunteer nurse habang inaagaw ang checklist mula sa isang babaeng gutay-gutay ang suot. Halatang nangihina sa panganganak. Tahimik lang ito habang hawak ang maliit na bag at listahan ng requirements. Libre lang to huwag kang maarte. Sabat ng isa pa. Ngunit biglang tumigil ang buong silid nang pumasok ang isang lalaking nakaterno bitbit ang phone. Namutla siya na makita ang babae. Clara? Bulong niya. Halos hindi siya makapaniwala. Transfer her now to the most expensive hospital. That is my wife. Lalong namutla ang lahat. Pero, di ba't hindi raw magkakaanak ang asawa niya? Tahimik ang hapunan sa bahay ni Clara at Nathan. Ang kutsarang bumangga sa pinggan ang tanging musika sa loob ng silid kainan. Nakaupo si Nathan sa dulo ng mesa. Abala sa pagtingin sa kanyang telepono. Habang si Clara naman ay pilit pinapalitan ng ngiti ang pag-aalalang gumuguhit sa kanyang mukha. Kamusta ang araw mo? Mahina niyang tanong, walang sagot. Tinapik ni Clara ang mesa. Nathan? Bahagyang umangat ang ulo nito. Okay lang, medyo pagod sa trabaho. Ngumiti si Clara kahit naramdam ang bumabagabag kay Nathan. Hindi ito ang normal na pagod na nasanay na siya. Iba ang titig, may lungkot, at tila may bigat. Kinabukasan, mas lumala pang kutob ni Clara. Sa kusina habang hinihintay niyang uminom ng kape si Nathan bago ito pumasok sa opisina, naglakas loob siyang magtanong. May problema ba tayo, Nathan? Diretso niyang tanong. Hindi na kaya ang katahimikan. Umiling si Nathan ngunit hindi siya tiningnan. Wala. Stress lang siguro. Isang linggong lumipas at hindi lamang stress ang kanyang nararamdaman. Isa sa mga kasamahan ni Nathan sa opisina ang nagbanggit ng isang pamilyar na pangalan. Si Lynn. Mabilis ang tibok ng puso ni Clara habang binabaybay ang daan pa uwi. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga salitang binitiwan ng kaibigan nilang si Marla. Nakita ko si Nathan kahapon. May kasama. Babae. Si Celine. Hindi ko lang sure kung siya talaga pero kamukha niya. Si Celine, ang babae sa nakaraan ni Nathan. Ang unang babaeng minahal nito bago siya dumating sa buhay ng binata. Ang babaeng minsang binanggit ni Nathan na ang posibleng naging ina ng kanyang mga anak kung hindi sila nagkahiwalay. Pagdating sa bahay, wala pa si Nathan. Tinext niya ito ngunit walang sagot. Gabi na nang dumating ito. Amoy alak at walang imik na pumasok sa kwarto. Bakit ngayon ka lang? Tanong ni Clara, pilit na kalmado ang boses. May overtime. Tipid na sagot ni Nathan habang hinuhubad ang sapatos. Hindi ka malang nag-text? Hindi sumagot si Nathan. Tumungo ito sa kama at agad na nahiga. Habang nakahiga ito, si Clara naman ay tahimik na umupo sa gilid ng kama. Pinagmasdan niya ang lalaking pinakamamahal niya. Ang lalaking pinili niyang pakasalan kahit maraming nagtanong kung bakit. Si Celine ba yun? Mahinang tanong niya. Halos pabulong. Hindi gumalaw si Nathan, hindi rin ito tumugon. Ngunit sapat na ang katahimikan para kumpirmahin ang kanyang kutob. Napapikit si Clara at sa muling pagdilat ng kanyang mata, tumulo na ang luha sa kanyang pisngi. Ang sakit ay tila pamilyar. Parang sugat na matagal nang pinipilit niyang huwag haplusin. Ngunit ngayon ay muling pinilas. Bumalik sa alaala niya ang unang beses na kwento ni Nathan si Celine. Kung paanong muntik na silang magpakasal noon. Kung paano hindi nila kinaya ang relasyon dahil sa magkaibang pangarap. Kung nagtagal pa kami, siguro may anak na kami ngayon. Minsang banggit pa ni Nathan habang magkahawak sila ng kamay sa parke. Ngunit siya, si Clara, ay hindi man lang mabuntis-buntis.
Sa 3 taon nilang pagsasama, isang bangungot ang bawat buwan ng kabiguang makita ang 2 guhit sa pregnancy test. At ngayon, muling nagbabalik si Celine. At ang kinakatakutan niyang kahati ay narito na. Kinabukasan, mas pinili niyang umiti. Inihanda niyang paboritong almusal ni Nathan, bangos, itlog, sinangag. Pinagsilbihan niya ito ng may lambing. Kahit masakit sa dibdib ang pag-aakalang baka hindi na siya sapat. Baka si Celine ang piniling balikan. Good morning. Bati niya habang sinubo ang isang kutsarang kanin. Maikling sagot naman ni Nathan, ni hindi man lang tumingin. May plano ka ba mamaya? Gusto mo bang lumabas tayong dalawa? Date, parang dati. Sa halip ng umiti, ibinaba ni Nathan ang kubyertos. Clara, wag na. May meeting ako. Napatango naman si Clara. Ngumiti na rin, pero habang nakatalikod si Nathan, isang patak ng luha ang sumama sa kanin na hindi niya na magawang isubo. Sa kanyang puso, isang tanong ang umuukit ng sugat. Kapag dumating ang unang pag-ibig sa buhay ng taong mahal mo, kaya mo bang maging pangalawa? Kahit pa ikaw ang legal na asawa? Pasado 11:11 na ng gabi, tahimik ang buong bahay. Maliban sa bawat tik-tak ng orasan sa sala na tila sumasabay sa kabog ng dibdib ni Clara. Ilang ulit na siyang tumingin sa cellphone. Walang mensahe, walang tawag, walang kahit anong palatandaan na darating si Nathan ngayong gabi. Sa kabila ng kaba, sinikap niyang manatiling mahinahon. Maingat niyang inaayos ang hapunang hindi man lang na-touch. Kare-kare, ito ang paborito ni Nathan. Ngayon, malamig na ito. Kagaya ng pagkikitungo ng kanyang asawa sa kanya nitong mga nakaraang linggo. At saka dumating ang ugong ng kotse. Napatingin agad si Clara sa labas. Sinilip ang driveway. Tama ang kutob niya. Si Nathan niyon. Agad siyang lumabas ng sala upang salubungin ito. Kahit alam niyang baka muli lang siyang baliwalain. Pilit na rin niyang sinunog ang tahimik na pader na itinayo ng asawa sa pagitan nila. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanyang matinding amoy ng alak. Nathan, mahina niyang bate pero malinaw ang pag-aalala sa tono. Hindi siya sinagot. Dumiretso lang ito sa loob at marahang isinara ang pinto sa likod. Kita niya agad ang pamumula ng mga mata nito at ang bahagyang pagyuko ng katawan. Lasing. Tahimik lamang si Clara na sinundan nito. Wala siyang binigas, sanay na siya. Ilang beses na rin niya ito naabutang lasing pero ngayong gabi, may mas ibang bigat. Ibang lamig, ibang sakit. Nathan, gusto mo ng tubig? Tanong niya habang sinisikap ang kalmadong tono. Hindi. Maikling tugon naman at hindi mo lang siya tiningnan. Sumunod si Clara sa kanya sa kusina. Nakita niyang ibinaba nito ang coat at attache case sa lamesa. Tsaka umupo sa dining chair na para bang pagod na pagod. Tahimik siyang kumuha ng isang basong malamig na tubig at inilapag ito sa harap nito. Inumin mo to, para sa hangover mo. Wala pa ring sagot, kinuha lang ni Nathan ang baso at iniyom niyo ng dire-diretso. Halos maubos sa isang lagok. Napakagat naman sa labi si Clara. Hindi niya alam kung paano magsisimula ng pag-uusap. Pero may mga tanong na gumugulo sa kanya. Mga tanong na dapat itanong, kahit pa masaktan siya sa sagot. Gusto mo bang kainin yung hapunan? Mainit pa naman sa rice cooker. Kare-kare yung niluto ko. Subok ulit niya. Pilit binubuhay ang normalidad. Hindi ako gutom. Sagot naman ni Nathan. Matigas at walang emosyon. Kanina pa ako naghihintay. Nag-aalala ako. Huwag ka nang maghintay, Clara. Sabat ni Nathan na hindi na nakapagpigil. Tumayo ito mula sa pagkakaupo at humarap sa kanya. Hindi naman kita sinabihang maghintay, diba? Napatigil si Clara. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang katawan. Saglit siyang napatitig sa asawa bago muling yumuko. Pasensya ka na. Mahina niyang wika. Hindi niya nakita ang pagbuntong hininga ni Nathan.
Hindi rin niya nakita ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito habang muling naupo. Muli siyang lumapit. Nathan, kung may problema tayo, sabihin mo. Ayokong tahimik lang tayong dalawa tapos unti-unti tayong lumalamig sa isa't isa. Nakita niyang napapikit si Nathan at saglit na napayoko. Ngunit na magsalita ito, malamig ulit ang boses. Clara, pagod ako. Gusto ko lang matulog, pwede ba? Napakagat sa labi si Clara, gusto niyang umiyak, gusto niyang sumigaw. Pero inipon niya ang buong lakas para hindi bumigay. Oo, naiintindihan ko. Sagot niya at mahina, ngunit may pilit ng ngiti. Umakyat si Nathan sa kwarto nila. Iniwan si Clara sa kusina. Doon, tahimik niyang niligpit ang mga pinggan kahit wala namang ginamit. Nilinis ang mesa, inayos ang mga kalat, at sa duloy na upo sa isang sulok at tahimik na tinakpan ng palad ang bibig habang pinipigilan ng pagkikpi. Ngunit hindi niya kinaya. Tumuloy siya sa kwarto at nang marinig ang mahinang hilik ni Nathan, saka siya lumapit sa bintana ng kwarto. Tinakpan ang kanyang bibig at tuluyang ibinuhos ang luha. Walang tunog, pero ramdam ang sakit. Sakit ng isang babaeng pilit na nilalabanan ang pagguho ng puso niya. Sa bawat hikbi niya, bumabalik sa isip niya mga salitang minsang ibinato ni Nathan sa kanya. Baka kung ibang babaeng pinakasalan ko, baka may anak na tayo ngayon. Kailan ba mangyayari yan, Clara? 3 taon na tayong kasal, wala pa rin tayong anak. At paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, hindi ko naman kasalanan. Pero bakit ganon? Siya ang laging may kasalanan sa mata ng asawa. Siya ang kulang. Siya ang wala. Siya ang hindi sapat. Habang nakatingin siya sa labas ng bintana, narinig niyang gumalaw ang kama. Lumingon siya. Akala niya tulog na si Nathan pero gising pala ito. At tahimik lang na pinagmamasdan siya. Hindi siya nagsasalita, wala rin kibo si Nathan. Pero sa puso ni Clara, isang panalangin ang patuloy na inuusal. Panginoon, kung sakali mang mahal niya pa ako, huwag mo kong hayaang mawala sa kanya. Umagang-umaga pa lang tila mabigat na agad ang paligid. Bumangon si Clara nang hindi hinihintay ang pagising ni Nathan. Nasanay na siyang walang halik sa noo, walang good morning, at lalong walang yakap. Sa loob ng 3 taon ng kanilang pagsasama, unti-unting nabura ang mga maliliit na kaligayahan. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nararamdaman ni Clara ang layo ng loob ng kanyang asawa. Habang inaayos ang almusal, sinigang na bangos at pritong itlog, pilit niyang nilalabanan ng pagod at lungkot. Baka sakaling mapansin niya, baka sakaling bumalik ang dati. Ang tanging panghahawakan niya lang sa gitna ng katahimikan. Lumabas ang kwarto si Nathan, suot ang simpleng polo at slacks, walang imik. Umupo lang sa pagkainan. Tinulungan siya ni Clara. Sinandukan ng sabaw at nilagyan ng kanin ng plato. Good morning, mahinang bati ni Clara. Tanging sagot naman ni Nathan, na hindi malang nag-angat ng tingin. Sa halip ay nag-scroll ito sa cellphone habang kumakain sila. Si Clara naman pilit pa rin umingiti. Sanay na siyang hindi mapansin. Sanay na siyang ituring na parang kasambahay at hindi asawa. May get-together daw sina Joy sa weekend. Bungad niya. Tinutukoy ang kapatid ni Nathan. Sabi niya, sama raw tayo. Matagal-tagal na rin tayo hindi umaattend. Tahimik lamang si Nathan. Halos 1 minuto ito bago tumagon. At ano sasabihin natin pag tinanong kung may anak na tayo? Gusto mo ba ulit akong tanungin ng buong pamilya natin kung kailan ka mabubuntis? Malamig ngunit may lalim ang boses nito. Parang may matalim naman na patalim na tumarak sa puso ni Clara. Nabitawan niya ang tinidor at saglit na napalunok ng mabigat. Hindi niya alam kung paano sasagot. Hindi rin niya alam kung ilang ulit niya nang narinig ang ganitong linya. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Pero bawat beses ay mas masakit kesa dati. Nathan, mahinang pakiusap niya. Hindi ko naman ginusto. Exactly!
Napatingin si Nathan sa kanya at sa unang pagkakataon ay tiningnan siya ng diretso. Hindi mo ginusto. Pero bakit parang ikaw ang walang ginagawa para mangyari yon? Napasingap si Clara. Nathan, ilang beses na tayo nagpatangin. Pareho tayong may. Pero ikaw ang may problema, Clara. Sabat nito. Aminin mo man o hindi, ikaw ang dahilan kung bakit wala tayong anak. Nanahimik si Clara. Pilit niyang pinipigilan ng luha, pero hindi niya na kaya. Tumayo siya at tumalikod. Nilakasan niya ang loob na huwag magwala. Huwag umiyak sa harapan ni Nathan. Hindi niya alam kung saan niya huhugutin ang lakas. Hindi na siya umimik. Tahimik niyang niligpit ang pinggan ni Nathan habang ito'y patuloy na nakatingin sa kanya. Hindi na. Wala ng pag-ibig. Kundi may paghuhusga. Nang matapos siyang magligpit, pumasok siya sa banyo at doon na pinakawalan ang mga luhang kanina pa niyang pinipigilan. Tumitig siya sa salamin. Halos hindi niya na makilala ang sarili. Maputla, may eye bags, walang buhay ang mga mata. Ano pa bang kulang sa akin? Tanong niya sa sariling refleksyon. Inaalala niya ang lahat ng sakripisyo, ang mga treatment, ang mga check-up. Ang mga gabing humihikbi siya habang tinitingnan ang mga negatibong pregnancy test. At higit sa lahat, ang mga pagkakataong pinipilit niyang umiti habang hinihila siya ng lungkot. Lagi siyang tinutokso ng mga kaibigan. Wala pa rin. Baka hindi kayo compatible. Baka may kulang sa'yo. Pati ang pamilya ni Nathan unti-unti na rin naging malamig sa kanya. Sa tuwing may handaan, laging may pahaging, laging may tingin. At siya, tinitiis lahat. Dahil mahal niya si Nathan. Sa paglabas niya ng banyo, nakita niyang wala na si Nathan. Umalis na. Wala man lang paalam. Pagod na pagod si Clara. Pero mahal niya ang asawa niya kaya pinili pa rin niyang manatili. Pinili niyang patuloy na ipaglaban ang pagmamahal na unti-unti nang lumalabo. Habang tinutupi ang mga damit sa laundry area, narinig niya ang text notification. Celine will be joining the campaign shoot next week. Make sure her room is ready. From Nathan's assistant. Napahawak sa dibdib si Clara. Celine, ang pangalang iyon. Matagal niya nang alam. Alam niya kung sino siya. Ang babaeng unang minahal ni Nathan. Ang babaeng minsan naging bahagi ng kwento nila. At ngayon, muling babalik. Hindi pa man natutuyo ang sugat sa puso ni Clara, muli na namang kinayod ang laman nito. Tumitig siya sa cellphone. Tila ba may halong kaba at takot ang bumalot sa kanya. Hindi lang siya ang may problema. Hindi lang siya ang may kasalanan. Pero, bakit parang siya lang ang laging sinisisi? Sa gitna ng katahimikan, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi na siya basta magtitiis. Hindi habang buhay siya ang babalingan ng sisi. Sa mga panahong ibang babae na ang tatalikod, si Clara ay nanatili. Habang ang iba'y pipiliin ang galit, ang hiwalay, o ang pagpapakawala ng bigat sa dibdib, siya ay mas piniling manatili sa loob ng bahay na unti-unting nawawala ng init. Mahirap, masakit. Ngunit sa puso niya ang pagmamahal ay hindi sinusukuan sa unang sugat pa lamang. Lumipas ang mga araw pero nananatiling malamig si Nathan. Ang dating mag-asawang hindi mapaghiwalay, ngayon ay para lamang mga estranghero sa iisang bubong. Bumangon si Clara ng maaga gaya ng nakasanayan. Maayos ang kanyang pagkakaayos at nakapusod ang buhok. Maaliwalas ang muka kahit halatang pagod. Kahit ang mga mata niyang palaging pulahan, ay pilit niyang tinatabunan ng kaunting pulbo at ngiti. Hindi niya hahayaan na pati ang dignidad niya ay mawasak. Naganda siya ng almusal, tortang talong, sinangag na kape, nilatag ito sa mesa at umupo sa tabi. Hinihintay si Nathan. Nang lumabas ito sa kwarto ay agad siyang umiti. Good morning, mahal. Bati niya kahit may kaba pa rin bumabalot sa dibdib. Morning. Maiksing tugon naman ni Nathan habang naupo at nagbukas ng laptop sa tabi ng pagkain. Hindi man lang tumingin sa kanya. Nagpatuloy siya sa pagkain habang si Clara naman ay nagmasid lang.
pilit na inuunawa ang lalim ng katahimikan. Umabot na sa puntong sinasanay na lang niya ang sarili na wag nang umasa ng lambing. "Kamusta ang tulog mo?" tanong niya. "Okay lang." Walang emosyon na sagot. "May meeting ako mamaya. Baka late na ako makauwi." Tumango si Clara at pinilit na ngumiti. Pero sa loob-loob niya, tanong ang kumakalmot sa isip niya. Bakit parang hindi na siya sapat? Bakit sa kabila ng pagsisikap niya ay parang wala na siyang halaga? Nang makaalis si Nathan, dumiretso si Clara sa kanilang maliit na garden. Doon siya madalas magmuni-muni. Doon siya humuhugot ng lakas. Hawak ang munting paso ng gumamela. Inalala niyang mga panahong puno pa ng lambing ang relasyon nila. "Naalala mo to, Nathan?" Bulong niya sa hangin. "Ikaw pa mismo ang nagtanim nito ng mansari natin. Sabi mo araw-araw alagaan. Pero ngayon pati ako, iniwan mong malanta." Napapikit siya. Isang patak ng luha ang pumatak sa lupa. Ngunit pinunasan niya ito agad. Hindi siya magpapakain sa lungkot. Hindi niya hahayaang lunurin siya ng kawalan. Ilang minuto ang lumipas bago siya muling bumalik sa loob ng bahay. Kinuha niya ang planner at sinimulang ilista ang mga dapat gawin. Maglaba, maglinis ng kwarto, maggrocery, magbayad ng kuryente, magluto ng paborito ni Nathan mamayang gabi. Oo, paborito pa rin ni Nathan, kare-kare. Kahit na madalas na hindi nito pinapansin ang niluluto niya, patuloy pa rin siyang nagluluto ng paborito nito. Dahil para kay Clara, baka sa isang simpleng putahing paborito, maalala pa siya ng lalaking mahal na mahal niya. Pagdating ng hapon, dumaan siya ng palengke. Dumaan din siya sa simbahan. Tahimik na umupo sa likod at doon siya palaging dumudulog kapag hindi niya na alam kung saan kukuha ng lakas. "Panginoon," mahinang sambit niya. "Hindi ko po alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin. Pero kung may plano po kayo, kahit masakit tatanggapin ko. Basta wag lang pong mawala si Nathan sa akin." Sa gabing yon, pinuno niya ng bango ang bahay. Nilagyan ng kandila ang mesa. Isinuot niya ang asul na bestida na minsang pinuri na ni Nathan. Lahat ay ginawa niya. Lahat. Nang pumasok si Nathan sa bahay, napatigil ito sa may pinto. "Anong meron?" tanong nito. Nahalatang hindi sanay sa ganoong ayos ng bahay. Ngumiti naman si Clara. Wala naman. Gusto ko lang iparamdam sa'yo na mahalaga ka pa rin." Tahimik si Nathan. Umupo ito at sinimulang kainin ng kare-kare. Wala siyang sinabi. Pero nilantahan niya ang pagkain hanggang sa halos wala nang matira. "Masarap?" tanong ni Clara. May bahagyang pag-asa sa tinig. Maikling sagot. Pero may ngiti sa labi ni Nathan. Hindi man ito direktang sinabi, pero alam ni Clara na namiss siya ng asawa kahit kaunti. Habang naghuhugas siya ng pinggan, tahimik si Nathan na nakaupo sa sala. Hawak ang cellphone pero hindi na tulad ng dati. Hindi na ito abala sa pagme-message. Parang may iniisip. Parang may bumabagabag. At sa paglingon ni Clara, nakita niyang nakatingin sa kanya si Nathan. Sa saglit na iyon, parang bumalik ang init sa mata nito. Parang dati. "Clara," tawag nito. Mahina. "Salamat Napangiti si Clara. Hindi man niya alam kung ito'y paninindigan lang, kung bukas ay malamig na naman ito, pero sa gabing yon, pinili niyang maniwala. Dahil sa lahat ng babae, siya ang babaeng marunong maghintay. Madilim na ang paligid at tanging ilaw ng lampshade sa tabi ng kama ang nagbibigay liwanag sa kwarto nilang mag-asawa. Tahimik si Clara habang nakahiga, nakatalikod kay Nathan. Ngunit ang kanyang mga matay namumugto na sa kakaiyak. Ang mahigpit niyang kapit sa kumot ay tila hudyat ng paninindigan. Ngunit ang bawat hikbi na pilit niyang tinatago ay tanda ng pusong muling nadudurog. Akala niya tulog na si Nathan. Kaya't pinakawala niya ang lahat ng sakit na kanina pa niyang kinikimkim. "Bakit ba ganito, Panginoon?" Nahinang bulong niya. "Kinuha ko naman ang lahat. Minahal ko ng buo.
Bakit parang hindi pa rin ako sapat? Ang hindi niya alam, nakadilat si Nathan. Nakahiga ito sa kanyang likuran, nakitingin sa kisame habang pinakikinggan ng bawat salitang sinasambit ng asawa. Tahimik lamang siya, hindi niya kayang magsalita. Sa dami ng tanong sa kanyang puso, sa dami ng pagkalito, pinili niyang manahimik. Ngunit ang bawat luhang naririnig niya mula kay Clara ay unti-unting tumutusok sa kanyang konsensya. Naaalala niya ang mga panahong magkasama silang dalawa. Simpleng buhay, masayang tahanan, at walang ibang laman ng gabi kundi halakhak at pangarap. Ngunit ngayon, iba na. Pinikit ni Nathan ang kanyang mga mata. Binalikan niya ang mga huling araw, ang pag-uusap nila ni Celine, ang hindi inaasahang pagbabalik ng damdaming minsang itinago, at ang pagdududa niya sa kakayahang maging ama. Baka siya, sabi ni Celine isang gabi habang magkasama sila sa kotse. Baka ako makakapagbigay sa'yo ng pamilya. Hindi ba't yan ang matagal mo nang hinahanap, Nathan? Isang pangungusap na bumalot sa kanyang isip. Dahilan kung bakit unti-unting nabaling ang pansin niya. Hindi niya sinasadyang saktan si Clara. Ngunit nang lumitaw si Celine, muling nabuhay ang tanong sa kanyang isip. Paano nga ako? At ngayon, habang nakikinig sa tahimik, ngunit masalimuot na pagluha ni Clara, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang mga hakbang. Habang iniisip niyang pagkabigo ni Clara na magdalang tao, hindi niya naman napansin kung paanong araw-araw ay sinusubukan pa rin itong maging asawa, kaibigan, at maging ilaw ng tahanan. Hindi siya sumusuko, bulong niya sa sarili. Ako lang ang sumusuko. Niyakap niya si Clara mula sa likuran, mahigpit, buong puso. Nagulat naman si Clara, hindi siya gumalaw agad. Natigilan sa biglaang yakap. Clara, bulong ni Nathan sa kanyang tenga. Naririnig ko lahat. Naparunok naman si Clara. Tiningnan niyang pader sa harap niya at pilit pinipigilan ng pag-agos ng bagong luha. Pasensya na, mahinang sagot niya. Alam ko nakakainis na akong iyakan. Umiling si Nathan, bagamat hindi niya ito nakikita. Hindi mo naman kailangang humingi ng tawad dahil sa sakit na nararamdaman ko eh. Ako ang dapat humingi ng tawad dahil pinakiramdaman kitang mag-isa kahit ako ang kasama mo. Tahimik naman si Clara. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Hindi niya inasahang marinig muli sa kanyang asawa ang ganitong klaseng lambing. Isang bagay na matagal nang nawala sa pagitan nila. Hindi ko alam kung bakit ako naging malamig o kung kailan ako nagsimulang lumayo. Dagdag pa ni Nathan. Pero sa mga gabing to, sa mga hikbing pinilit mong itago, doon ko nakita kung gaano kitang minahal at kung gaano mo ako minahal kahit hindi na kita pinapansin. Muling bumalot ang katahimikan. Ngunit ngayon, ito ay may iba-iba ng tunog ng mga damdaming pinili ng muling buksan. Kahit bahagya pa lamang. Hindi ko sinasadyang magulang, bulong ni Nathan. Pero Clara, salamat. Dahil kahit masakit, andyan ka pa rin. Dahil mahal kita, bulong naman ni Clara na halos wala ng boses. At kahit hindi kita mabigyan ng anak, hindi man ako naging perpektong asawa, gusto ko sanang ipaglaban pa rin to. Ipaglaban ng tayo. Napapikit si Nathan. Hindi niya malasabi ang lahat na nasa puso niya, pero ang yakap niya ay mas humigpit. Walang halik, walang kasiguruhan, ngunit may sinseridad. Habang dahan-dahang tumutulo pa rin ang luha ni Clara sa wakas, ay naramdaman niya ang init ng braso ni Nathan na parang dati. Hindi ito kasing lambing ng unang gabi nila bilang mag-asawa, pero ito ang pinakatapat sa mga panahong giniginaw ang puso niya. Sa mga sandaling yon na pagtanto ni Clara na hindi pa tapos ang lahat, maaring sugatan ng pagmamahala nila, pero hindi pa ito tuluyang patay. Basta may damdaman pang natitira,
may pag-asa pang muling buuin. At sa tahimik na gabing yon, sa gitna ng maliit na higpi at mahigpit na yakap, nagsimula ang isang panibagong pahina. Hindi pa man ito sigurado pero alam na lang pareho. May naririnig, may nakikita at may pag-asang maaaring muling mabuo. Good morning! Napabalikwas si Clara nang marinig ang boses ni Nathan habang nag-aayos siya ng almusal sa kusina. Nasa may pintuan ito, nakasuot ng simpleng t-shirt at pantalon, ngunit ibang-ibang ekspresyon ng mukha. Hindi tulad ng mga nagdaang araw na laging malamig, laging may layong hindi maipaliwanag. Good morning din. Sagot niya at pilit iniiwasan ng kanyang tingin. Tahimik na lumapit si Nathan at tumabi sa kanya. Sa unang pagkakataon matapos ang mga gabing puno ng luha, siya ay naglagay ng kape sa tasa ni Clara. Para sa'yo, sabi niya. Alam ko mahilig ka sa matapang na kape tuwing umaga. Napatingin naman si Clara. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng biglaang lambing na ito. Ngunit kinuha pa rin niya ang tasa at bahagyang umiti. Salamat. Sagot niya sa mahinang boses ngunit may bakas ng pag-asa. Umupo naman si Nathan sa mesa at inamoy ang sinangag. Wow, paborito ko to Tuyot itlog. Alam mong ito ang comfort food ko. Tumango lamang si Clara. Oo naman. Hindi ko naman nakakalimutan yon. Tahimik ang sumunod ng mga sandali. Ngunit sa katahimikang yon, nararamdaman ni Clara ang may kakaibang init. Minsan pa niyang pinili ang manahimik at obserbahan ang kilos ni Nathan. May sinseridad ba sa pagbabagong ito? O panandali ang pagpapakabait lang? It was a jerk. Biglang sabit ni Nathan habang sumasandok ng sinangag. This past few weeks, hindi ako naging mabuting asawa. I know that. Napatigil si Clara. Tumingin siya kay Nathan at muling inalala ang mga gabing umiiyak siyang mag-isa habang iniisip kung may halaga pa ba siya sa puso nito. At ngayon, heto na ito. Nagsisisi ba? Bakit ngayon? Tanong ni Clara na pilit pinipigilan ng emosyon. Napakamot naman si Nathan. Hindi ko rin alam. Baka dahil napagod na ako sa sarili ko o baka dahil sa mga luha mo kagabi. Clara, narinig ko lahat. Lahat. Namula si Clara. Akala ko tulog ka nun. Hindi. At kung alam mo lang, ang bigat-bigat sa dibdib ko habang pinapakinggan kang umiiyak. Ang sakit marinig ang sarili mong asawa na nawawala ng lakas ng halaga dahil sa'yo. Pinilit ni Clara nang umiti. Akala ko, hindi mo na ako kayang mahalin. Hindi totoo yan. Agad na sagot ni Nathan. Hindi lang ako marunong. Hindi ko lang alam kung paano haharapin ang lungkot ko. Yung takot ko. Takot saan? Sa posibilidad na hindi tayo magkaanak. Sa pressure. Sa tingin ng mga tao. Sa pamilya ko. Sa sarili ko, Clara. Lalaki ako. Alam mo kung gaano kalaking issue sa akin ang pagiging ama. At habang tumatagal na wala tayong anak, pakiramdam ko parang may kulang sa pagkatao ko. Kaya lumayo ako. Tahimik si Clara, pero naman niyang may bahid ng katotohanan ng bawat salitang binigkas si Nathan. Pero hindi ko dapat sinisisi sa'yo yun. Patuloy niya. Hindi mo kasalanan. At lalo na hindi mo deserve na tratuhin ng malamig, ng masakit. Dapat ikaw pang inuuna ko. Dapat ikaw ang pinoprotektahan ko. Dahan-dahang tumulo ang luha ni Clara. Hindi dahil sa galit o pait kundi sa matagal ng kinikimkim na lungkot na ngayon nakakatagpo ng pag-unawa. Hindi ko alam kung anong nangyayari ngayon, Nathan. Sabi niya. Pero kung totoo man to, sana hindi pa nandalian lang. Tumingin si Nathan sa kanya. Gusto kong bumawi. Kahit sa maliit na bagay. Kaya ngayong weekend tayo naman. Tayong dalawa lang sa Tagaytay. Doon sa dating pinupuntahan natin. Doon tayo nagstay nung anniversary natin, diba? Napakunot ang noon ni Clara. At talaga?
Reservation is done. Friday to Sunday, no work, no distractions. Just ask Clara. Please, bigyan mo ako ng chance. Sa loob-loob ni Clara, may bahid ng pag-aalinlangan. Ngunit may bahagi rin sa kanyang puso na gustong maniwala. Gustong umasa na marahil may natitira pa nga sa pagmamahala nilang dalawa. Dumating ang weekend, nasa Tagaytay na sila. Sa isang wooden cabin na may tanawing bundok at lawa, presko ang hangin. Tahimik ang paligid, magkasama silang nagluluto. Naglakad sa paligid, nagkwentuhan tulad ng dati. At sa gabi habang magkatabi sa ilalim ng isang kumot, muling tumibok ang puso ni Clara sa lambing na nawala sa kanilang pagitan. Mahal mo pa ba ako? Mahinang tanong niya habang nakatingin sa mga mata ni Nathan. Mahal kita, sagot nito, walang pag-aalinlangan. At gusto kong simulan ulit, sa paraang hindi na kita sasaktan. Niyakap siya ni Nathan ng mahigpit. I don't deserve you, Clara. Pero kung papayagan mo ako, gusto kong bumawi. Unti-unti, hanggang sa maniwala ka ulit. Sa gabing yon, parang bumalik si Clara sa panahong punong-puno pa ng pangarap ang kanilang pagsasama. Ngunit kahit may ngiti na sa kanyang mga labi, may kutob pa rin siyang hindi lahat ay sinabi ni Nathan. May tinatago pa ito. May dahilan pa sa likod ng biglaang pagbabait na hindi niya mawari. At sa muling pagdampi ng halik nito sa kanyang noo, napapikit siya. Tinatanggap ang kasalukuyang ligaya. Ngunit naghahanda rin sa posibilidad ng bagong sakit. Isang linggo matapos ang tila panibagong simula nila ni Nathan sa Tagaytay, muli na namang binalot ng kabang dibdib ni Clara. Magaan na muli ang pakitungo ni Nathan. Bumalik ang kanyang mga tawang tuwing tanghali. Mga halik sa noo bago pumasok at ang mga simpleng, ingat mahal. Pero isang gabi, habang abala si Clara sa pag-ayos ng mga damit nilang nilabhan, may narinig siyang notification sa telepono ni Nathan. Isang mensahe mula sa isang pangalan na hindi niya inaasahang makita pa. Celine. Thank you for the coffee today. Same place next week. Parang tinusok ng malamig na karayom ang kanyang puso. Hindi na siya umimik. Ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at pilit nilulon ang bumabalik na takot sa kanyang dibdib. Kinabukasan, pilit ngumiti si Clara habang inihahatid si Nathan sa pintuan. May late meeting nga pala kami mamaya, baka hindi ako makauwi kaagad. Paalala nito. Tumangulang siya. Ingat ka. Pero habang palayo si Nathan, napansin ni Clara ang masinsinan nitong pagsipat sa cellphone at ang ngiti na hindi niya nakita sa buong maghapon. Sa opisina ni Nathan, malamig ang aircon ngunit mainit ang tensyon sa kanyang dibdib. Nakatayo sa labas ng conference room ang isang babae. Matangkad, maputi at elegante. Si Celine, ang babaeng minsang naging kabog ng puso niya. Ang babaeng iniwan niya para kay Clara. Pero ngayon ay muling bumabalik sa eksena. Hi! Bungad ni Celine, hawak ang dalawang kape. Almond latte. Is it still your favorite? Tinanggap naman ni Nathan ang inaabot nito. You remember? Of course! Tugon naman ni Celine sa ngiti. Hindi madaling kalimutan ang lalaking minahal ko. Tahimik silang pumasok sa private lounge ng opisina. Walang ibang kasama. Tahimik, ngunit punong-puno ng hindi mabigkas sa damdamin. Nathan, mahinang sabit ni Celine. I know I messed up before. Pero nang makita ulit kita sa conference, na-realize ko, may parte pa rin pala ako na naghihintay sa'yo. Celine, wait, pudol ni Celine. Hindi ako nandito para guluhin ang buhay mo. Pero gusto ko lang malaman mo na I never stopped loving you. Hindi ko lang naipaglaban noon pero ngayon, handa na akong gawin yon. Nanahimik si Nathan. Hawak pa rin niya ang kape. Hindi niya alam kung anong mas matimbang. Ang alaala ng nakaraan nilang dalawa o ang bigat ng kasalukuyang pinangahawakan niya kay Clara. Hindi mo kailangang sumagot ngayon, sabi ni Celine
habang inaayos ang kanyang buhok. Pero gusto kong malaman mo na nandito lang ako. At kung darating ang araw na kailangan mong mamili, sana maalala mo minsan, ako ang pinili mo noon. Tumango lamang si Nathan. Hindi niya alam kung iyon ba ay paalam o simula ng isang bagong tukso. Nung gabing iyon, hindi umuwi si Nathan. Tumawag siya kay Clara at sinabing may biglang business trip sa Pampanga at doon na muna siya mag-overnight. Hindi na nagtanong si Clara. Ngunit habang nagliligpit ng mga pinggan sa mesa, bigla niyang naamoy ang pabangong hindi pamilyar. Amoy babae. Malambing. Pamilyar na floral scent na minsang naaamoy niya sa isang larawan ni Celine noon. Sa mismong oras na iyon, natigilan siya. Kumapit sa mesa. Napahawak sa tiyan, isang pakiramdam ng pagkatalo ang muling sumalubong sa kanya. Kinabukasan, tahimik ang bahay. Walang Nathan. Walang text. Walang tawag. Clara went through the motions. Naglaba, naglinis, nagluto. Pero hindi nawala sa isip niya ang bawat galaw ni Nathan nitong mga huling araw. Bawat halik, bawat pagngiti, bawat salyap sa telepono, lahat ay tila pagpapanggap. Naupo siya sa sofa. Tanga ng cellphone, pinindot niya ang gallery at muling tiningnan ang litrato nilang mag-asawa sa Tagaytay. Masaya, kompleto, buo. Pero ngayon may puwang na. Isang pamilyar na pangalang muling bumalik sa eksena. Celine. Sa kabilang banda habang nasa loob ng hotel si Nathan kasama ang kanyang team, hindi siya mapakali. Habang kausap ang mga manager sa lobby tungkol sa expansion project, palihim siyang tumingin sa phone. Isang text mula kay Celine. Next time sana mas patagal pa. Huminga siya ng malalim. Tumayo at nagpaalam sandali sa grupo. Tumungo siya sa veranda at doon tahimik na sumandal sa rehas. Iniisip si Clara. Ang asawa niyang nananatiling tapat. Sa bawat salitang masakit ay siya pa rin ang umaabot. Siya pa rin ang nagbibigay. Pero bakit ganon? Bakit sa kabila ng lahat ay may parte pa rin siyang gustong balikan ang nakaraan? At bakit ngayon pa bumalik si Celine? Sa panahon kung kailan unti-unti na nilang binubuong muli ang mundo nila ni Clara. Samantala sa bahay naman, pinilit ni Clara na huwag mag-isip ng masama. Pero sa gitna ng katahimikan, may tinig sa kanyang puso na paulit-ulit na nagtatanong. Bakit hindi siya umuwi? Bakit tila may binabalik ang alaala? At sa gabing yon, habang nakahiga siya mag-isa sa malamig nilang kama, tinanong niya ang sarili. Hanggang kailan ako magbubulag-bulakan? Magdamag na naghintay si Clara. Mahigit 2 taon na siyang sanay sa katahimikan. Tuwing ginagabi si Nathan sa trabaho, pero iba ang gabi ngayon. Hindi lang dahil hindi ito umuwi, kundi dahil sa damdaming unti-unting sumisiksik sa kanyang puso. Takot. Takot na baka totoo ang hinala. Takot na baka hindi na siya sapat. Takot na baka si Celine na ang hawak ng oras si Nathan ngayon. 3:00 na madaling araw nang marinig ni Clara ang mahina at maingat na pagbukas ng pintuan. Agad siyang tuminding mula sa pagkakahiga sa sofa. Hindi niya tinanggal ang ilaw sa sala. Gusto niyang makita si Nathan. Gusto niyang makita ang mga mata nito. At kung may bakas doon ang kasalanan. Dumating si Nathan, tila pagod, ngunit may kakaibang tensyon sa kilos. Suot pa rin ito ang barong at coat, ngunit may gusot na hindi lang sa damit, kundi sa kilos at sa anyo. Anong oras na? Mahinang wika ni Clara. Hindi tinatago ang pag-aalala sa boses. Sorry, nag-overtime lang kami. Nakatulog ako sa lounge. Mabilis na tugon ni Nathan, ni hindi malamang tumingin ng diretso sa kanya. Ganun ba? Tugon ni Clara at dahan-dahang lumapit. Ngunit paglapit niya, doon siya natigilan. May naaamoy siyang pabango. Hindi iyon ang karaniwang scent ni Nathan. Alam niya kung anong aftershave at cologne ang gamit noon. Iyon ay malinis, woody at fresh. Pero ang naaamoy niya ngayon ay floral, matamis. May halong jasmine. At higit sa lahat, may pamilyar na kilig sa ilong niya. Amoy babae. Amoy Celine. At doon niya rin nakita ang isa pang ebidensya.
ang kalmot sa gilid ng leeg ni Nathan. Bahagya natatakpan ng kwelyo, pero malinaw ang bakas ng kukong hindi sa lalaki. Napalunok si Clara. Tinapik niya ang dibdib niya. Pakiramdam niya ay hinihigop ng sarili niyang hininga ang puso niya paatras. Nathan, sinong kasama mo talaga kagabi? Diretsang tanong niya. Mababa, ngunit may latay. Nagulat naman si Nathan at bahagyang natahimik. Sabi ko na nga ba, ito na naman. Iwas niyang sagot. May naaamoy akong hindi sa'yo. May kalmot ka sa leeg. Hindi ka man ang tumawag buong gabi. Sunod-sunod na sambit ni Clara. Nanginginig ang boses, pero hindi siya umatras. Clara, please, huwag ka nang gumawa ng eksena, pagod ako. Sagot ni Nathan habang tumalikod at dumiretso sa hagdan. Ngunit sinundan siya ni Clara. Hindi ako gumagawa ng eksena. Gusto ko lang malaman ang totoo. Tumigil si Nathan sa hagdan. Hindi na siya lumingon. Sisimula na naman tayo sa selos mo sa pagdududa. Hindi po pwedeng mapagod lang ako? Hindi po pwedeng kailangan ko lang ng espasyo? Napaatras si Clara. Ang mga salitang yon, espasyo, pagod, pagdududa. Pawang parang mga kutsilyong itinusok sa kanyang dibdib. Nanghina siya, ngunit hindi siya sumuko. Si Celine ba? Tanong niya ng halos pabulong. Lumingon naman si Nathan. Anong sabi mo? Si Celine bang dahilan kung bakit hindi mo na ako kayang tingnan sa mata? Napakunot ang noon ni Nathan. Bakit siya na naman? Hindi pa ba tapos yan? Ngunit bago pa siya makasagot, tahimik nang bumaba si Clara at tinungong kusina. Hindi na siya umiyak sa harap nito. Umupo siya sa dining table. Ibinaba ang kanyang ulo at muling sinubukang pigilan ng damdaming gustong pumotok. Kinabukasan, sumikap si Clara na maging normal. Naghanda siya ng agahan. Nilagay ang paboritong kape ni Nathan sa tasa. Isinabit ang necktie nito sa gilid ng upuan. Pero pagdating ni Nathan sa pagkainan, malabig pa rin ang kilos nito. Umupo ito, pero hindi man lang tumingin sa kanya. Kinuha lang ang cellphone sabay kurot sa pandesal at walang imik na kumain. May dala akong baon. Alok ni Kara, pilit ngumiti. Niluto ko yung kare-kare na gusto mo. Ngunit bago pa niya matapos ang pangungusap, bumuntong hininga na si Nathan. Huwag mo nang ipilit, Clara. Hindi na tayo gaya ng dati. Tumigil naman si Clara. Hawak pa rin ang maliit na plastic container ng ulam. Hindi niya alam kung anong mas masakit. Ang malamig na salita o ang kawalang saysay ng lahat ng ginagawa niya. Kung may mali man ako, sabihin mo. Pero huwag mo naman akong tratuhin parang wala akong halaga. Pabulong niyang wika. Tumingin si Nathan at may saglit na katahimikan sa pagitan nila bago ito tumayo. Huwag mo akong pilitin. Hindi kita ginagawang walang halaga. Pero baka hindi na talaga tayo para sa isa't isa. Naiwan si Clara sa mesa, hawak pa rin ang baon. Sa wakas, bumagsak ang luha. Tahimik, walang sigaw, walang eksena. Pero bawat patak ay tila paputok sa dibdib. Sa opisina, dumaan ulit si Celine. Sa hallway, magkasalubong silang muli ni Nathan. Ngumiti si Celine. You look tired? Marami lang ako iniisip. Sagot naman ni Nathan. Baka ako na lang dahilan para hindi ka mapagod. Bulong pa ni Celine habang hinawakan ang braso niya. Isang hawak na puno ng alok, ng pagbabalik, ng tukso, ng bagong simula. Hindi na siya umiwas. At sa likod ng lahat ng to, malayo sa kaalaman ni Clara, unti-unti nang nawawala ang asawang matagal niya nang minahal. Maaga nagising si Clara sa kabila ng pagod at puyat. Nagsikap siyang pumangon. Pumunta sa kusina, nagluto ng sinangag at tinapa. Inihanda ang kape. Inayos ang mesa na parang walang nangyaring masakit kagabi. Isang bahagi sa kanyang humiling na sana, kahit kaunti, maibalik ang dati. Isang simpleng umaga na may lambing, may asaran, may halakhak. Ngunit ang katotohanan ay iba.
Bumaba si Nathan na parang hindi siya nakita. Dumiretso ito sa mesa. Umupo, kinuha ang cellphone at nagsimulang mag-scroll habang nilalagyan ng suka ang tinapa. Wala man lang good morning, wala man lang tingin. Tahimik si Clara noong una. Sinubukan niyang ngumiti pero ang labi niya ay tila ayaw gumalaw. Nasarapan ka ba sa kare-kare kahapon? Tanong niya ng mahinahon. Hindi ko nakain. Nasa ref. Sagot ni Nita na hindi man lang tumingin. Napangiti si Clara. Pilit, kahit sa loob-loob niya ay parang may tinig na tumusok sa kanyang puso. Ngayong araw, baka umuwi ako ng maaga. Gusto mo bang manood tayo ng... Ayoko, may lakad ako mamaya. Putol ni Nathan. Tuluyan na ngang napatigil si Clara. Tiningnan niya ang asawa. Malamig ang mga mata nito na parang wala siya nakikitang Clara sa harapan niya. Si Celine ba ang kasama mo? Tanong niya na hindi na kayang pigilan. Nasaglit na katahimikan. Tila bumigat ang hangin sa paligid nila. Tumigil sa pagkain si Nathan, binitiwan ang kutsara at saka tumingin sa asawa. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Josie Villa Pando from Candelaria, Quezon at Buboy Yobib from Las Piñas City. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane. At para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Bakit pa lagi mo siyang pinaparatangan? Hindi po pwedeng umalis ako nang hindi mo siya dinadamay? Kung totoo man o hindi, gusto ko lang naman malaman ang totoo. Hindi ko na alam kung nasan tayo, Nathan. Hindi ko na alam kung sino tayo. Mula sa matagal na pagpipigil, naramdaman ni Clara ang panginginig ng kanyang tinig. Ang mga salitang gustong kumawala ay parang bagyong pilit niyang kinokontrol. Ngunit ngayong umaga, hindi niya na kayang itago. Trinay kong ayusin to. Ginagawa ko lahat. Ginagawa ko lahat para sa'yo. Kahit nasasaktan na ako araw-araw. Pero kung ang kapalit ng lahat ay pananahimik mo at malamig mong tingin, baka mas mabuti pa. Baka mas mabuti pang ano? Singit ni Nathan. Maghiwalay na tayo? Yan bang gusto mo? Natahimik si Clara. Sa kabila ng lahat ng sakit, hindi pa siya handang marinig ang salitang yon, lalo na kung manggagaling sa kanya. Hindi ko yan sinabi, mahinang sagot niya. Tumayo si Nathan at kinuha ang kanyang susi at bag. Kung hindi mo sinabi, halatang gusto mo namang mangyari. Hindi. Ang gusto ko lang naman ay bumalik ka. Tumigil si Nathan sa pintuan, nakatalikod pa rin. Hindi nagsalita. Ang gusto ko lang, kahit kaunting lambing, kahit isang halik bago ko umalis, kahit hawak sa kamay, kahit simpleng ingat ka pero wala, pati yun pinagkakait mo na. Napaluha na si Clara. Hindi niya na kaya pang itago. Ang luha niyang pinipigilan buong linggo ngayon ay dumalaw na parang baha. Ginagawa ko to kasi mahal kita, Nathan. Pero mahal mo pa ba ako? Dahan-dahan namang lumingon si Nathan. Hindi agad nagsalita. Sa mga mata nito ay may galit, pero may lungkot din. At lamig. Hindi ko alam. Bulong niya. Isang sagot na mas masakit pa sa direktang hindi. Pagkabigkas ni Nathan ng mga salitang yon, tuluyan na siyang lumabas ng bahay. Naiwan si Clara sa loob ng bahay nila na tila hindi na tahanan kundi selda ng sakit. Lumipas ang maghapon na tahimik, wala si Nathan. Hindi rin ito nag-text, hindi tumawag. Sa halip, si Clara ang nagbilang ng bawat oras. Bawat minutong lumilipas,
Bawat segundo ng katahimikan na parang martilyo sa puso niya. Lumapit siya sa tokador. Binuksan ang isang kahon na may mga alaala nila. Mga Polaroid, ticket sa sinihan, jive flowers, wedding invitation, at love letters mula sa dating Nathan. Ang Nathan na minahal siya ng buo. Ang Nathan na nangakong siya lang ang mamahalin. Naiyak siya nang makita ang isang sulat na may nakasulat sa ibabaw. Para sa babaeng gusto kong makasama habang buhay. Binasa niya ito. Bawat linya ay punong-puno ng pangako, ng lambing, ng pag-ibig na tila ngayon ay hindi na umiiral. Mahal kita, Clara. Wala akong ibang gusto kundi ang maging masaya ka. Pasensya na kung minsan ay mahina ako, pero alam mong ikaw ang lakas ko. Parang patalim ang bawat letra, kasi ang dating si Nathan, hindi na ang Nathan ngayon. Gabi na't hindi pa rin umuwi si Nathan. Umupo si Clara sa mesa. Tila automatic na lang ang pagkilos. Hinain niya ang hapunan. Kahit alam niyang siya lang ang kakain, naglagay siya ng 2 plato, 2 baso, 2 kutsara. Parang naghihintay sa isang milagro. Pero ang milagro ay hindi dumating. Kaya't sa pagitan ng mga pinggan, sumandal siya sa lamesa at muling napaluha. Ang dating tahanan, naging lugar ng pagluha. Ang dating pagmamahal, naging pangungulila. At ang dating tayo, ngayon isang malaking tanong. Umagang-umaga pa lang, ramdam na ni Clara ang bigat ng loob. Ngunit gaya ng nakasanayan, bumangon siya, nagluto ng almusal at inayos ang mesa na para bang wala siyang bitbit na lungkot. Inahain niyang sinangag, pritong itlog at tuyo, mga paborito ni Nita noon. Ngunit ngayong umaga may kakaiba sa hangin. Tahimik, malamig, parang may nakaambang unos na hindi niya alam kung kailan sasalpok. Pagbaba ni Nathan mula sa kwarto, ni hindi na siya tumingin kay Clara. Dumiretso ito sa mesa. Umupo at agad sinandok ang pagkain. Wala man lang bate. Wala man lang simpleng good morning. Mainit pang kape. Mahinang sabit ni Clara. Pilit ang ngiti. Hindi naman siya sinagot ni Nathan. Inabot lang nito ang tasa at dahan-dahang sumimsim habang ang matay nakatutok sa cellphone. Tahimik si Clara. Pilit niyang nilulunok ang sakit habang nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Pinagmasdan niya ang lalaking pinakasalan niya. Ngayon ay tila estrangherong hindi na siya kilala. Naaalala mo ba, Nathan? Dati, ting Sabado, nagpiprito tayo ng itlog sabay. Takot sa ikaw pa yung nagtatapon ng balat ng itlog sa sahig. Biro niya at inaasahang mapapangiti ito. Pero hindi. Walang tugon. Walang reaksyon. Tila hindi narinig. Nag-ipon siya ng lakas loob. Nathan, okay ka lang ba? Malamig ang sagot nito. Anong problema? Hindi agad nakasagot si Clara. Gusto niyang sumigaw. Ikaw ang problema. Ngunit pinili niyang lunukin ang lahat. Wala naman. Nag-aalala lang ako. Bulong pa nito. Tiningnan niya si Nathan. Sa wakas. Pero ang tingin nito ay hindi na lambing kundi iritasyon. Clara, pwede ba? Huwag mo akong kulitin tuwing umaga. Wala akong energy para sa drama. Natigilan si Clara. Parang tinamaan siya ng matulis na salita sa puso. Ngunit pilit pa rin niyang kinokontrol ang damdamin. Nagluto ako ng paborito mong tuyo. Mainit pa yan. Alok niya. Sumulyap si Nathan. Luma na yung paborito kong tuyo. Nakakaumay. Hindi na napigilan ni Clara ang pagtulo ng duha. Pilit niyang pinahid ito bago mapansin ni Nathan. Ngunit huli na. Tumayo si Nathan. Hindi para yakapin siya kundi para bitbitin ang bag at umalis. Hindi mo ba ako kakausapin? Tanong ni Clara. Nanginginig ang tinig. Tumigil si Nathan sa pinto. Ano pang gusto mong sabihin? Gusto ko lang naman malaman kung hanggang kailan mo balak tiisin. Nathan, asawa mo ako. Hindi mo ako kasambahay. Hindi ako taong bahay lang na nagluluto at naglilinis habang ikaw ay nananahimik at malamig. Hindi mo man lang ako tinanong kung kumusta ako. Lumingon si Nathan.
Malamig pa rin ang boses. Kamusta ka na nga ba, Clara? Masaya ka ba sa ganitong setup? Kasi ako hindi na. Parang gumuho ang mundo ni Clara sa isang saglit. Hindi mo ba nakikitang sinusubukan ko? Bulalas niya. Alam ko, hindi ako perpektong asawa. Hindi ako nagkaanak agad pero ginawa kong lahat para sa atin. Para sa'yo. Sa'yo lang. Mariing sagot ni Nathan. Ginagawa mo yan para sa sarili mo. Para matawag kang mabuting asawa. Pero ako, ilang taon na ako nagtitiis. Ilang taon na ako nangarap na magkaroon ng anak. Ilang taon ko nang nasabi sa sarili ko na baka bukas may pag-asa pa tayo pero walang nangyayari. Humigpit ang hawak ni Clara sa mesa. So ako ang may kasalanan. Wala naman akong sinabing ganyan. Pero hindi mo rin ako masisisi kung pagod na ako. Tahimik. Tahimik ang buong bahay. Tahimik na parang walang dumadamba na dilubyo sa pagitan ng kanilang mga mata. Kung may problema ka sa akin, kung ayaw mo na sa akin, nanginginig na si Clara. Sabihin mo, huwag mo akong patayin ng paunti-unti sa katahimikan mo. Lumapit si Nathan. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, tumingin ito ng diretso sa kanya. Ang totoo, Clara, hindi ko alam kung may tayo pa ba. At doon sa harap ng mesang puno ng pagkain at pusong gutom sa pagmamahal, tuluyang napatulo ang luha ni Clara. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Umupo siyang muli sa kanyang upuan at tinikman ang tuyong tinanggihan ni Nathan. Sa bawat subo may kasamang luha. Sa bawat lunok may kasamang kirot. Ito na bang simula ng wakas? O may natitira pa bang pag-asa sa sugatang pag-ibig? Hindi na kinaya ni Clara ang katahimikan. Hindi na sapat ang pagngiti sa umaga, ang paghahain ng masarap na pagkain, ang pagtitiis sa bawat malamig na tingin. Hindi na rin sapat ang baka bukas bumalik ang dati. Hindi na sapat ang baka mahal pa rin niya ako. Dahil ngayong gabi, kailangan niya nang malaman ng totoo. Tahimik ang buong bahay, naririnig niya ang mahinang pagbuhos ng ulan sa labas. Tila sinasalamin ang unos sa puso niya. Nakaupo siya sa sofa, hawak ang lumang larawan nila ni Nathan. Masaya, puno ng pangarap, bagong kasal. Hawak-hawak niya ito na para bang kayang ibalik ng larawan ang isang pagmamahalang unti-unting naglaho. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Eksaktong 9:00, hindi siya tumayo. Hindi siya sumalubong, hindi siya ngumiti. Nathan, mahina niyang tawag. Napahinto si Nathan sa harap ng pinto. Tila hindi inaasahang tawagin niya si Clara. Pwede ba tayo mag-usap? Tanong niya diretso na walang paligoy-ligoy. Pagod ako, Clara. Sagot ni Nathan at iniwasan siyang tingnan. Maaga pa ang meeting ko bukas. Hindi mo na ako maluloko. Alam kong galing ka kay Celine. Hindi na rin sumagot si Nathan. Tahimik nitong binaba ang hawak na bag at huminga ng malalim. Hindi ko kailangang magpaliwanag, sabi niya. Pero kailangan ko ng sagot. Sagot naman ni Clara, tumayo sa kinauupuan. Kailangan ko ng katotohanan, Nathan. Ako ba talaga ang mahal mo? O matagal na akong wala sa puso mo? Lumapit si Nathan. Sa wakas, tumitig sa kanya. Matagal, malalim at puno ng pagod. Hindi ko alam kung kailan nawala, Clara. Pero totoo, mahal ko si Celine noon. At ngayon bumalik siya. Nalito ako. Nalito. Iyon ang salita. Napahawak si Clara sa dibdib. Alam kong hindi ako perpekto. Alam kong kulang ako sa maraming bagay. Pero kahit kailan, Nathan, hindi ko piniling iba. Hindi ko iniwan ang tayo. Ikaw lang. Lumuhod si Clara at hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil sa sobrang bigat ng damdamin. Nathan, kung siyang pinipili mo, kung gusto mong piliin si Celine, sabihin mo. Kaya ko namang tiisin eh. Kaya ko masaktan.
Pero wag mo naman akong bitinin sa sakit na to. Tahimik si Nathan. Parang gumugulo sa isipan niya. Gusto mo ng anak, di ba? Tanong ni Clara. Nanginginig ang boses. Gusto mong may tagapagmana? May magpapatuloy ng apelido mo? Gusto mong may tumawag sa iyong papa? Clara. Pero kahit anong gawin ko, kahit ilang doktor ang dapitan ko, kahit ilang vitamins ang inumin ko, hindi pa rin ako mabuntis at lagi ko yung sinisisi sa sarili ko. Palagi mong sinasabi sa akin na baka hindi tayo talagang para sa isa't isa. Pero ang totoo, Nathan, hindi mo na ako kayang hintayin. Tiningnan siya ni Nathan at doon niya nakita ang sagot. Si Celine ba ang dahilan kung bakit gusto mong makipaghiwalay? Tanong ni Clara. Diretso at nanginginig. Tahimik. At sa katahimikan, sumagot si Nathan. Oo. Parang gumuho ang mundo ni Clara. Pinilit niyang maging matatag pero walang luhang makakapigil sa sakit na gumuguhit sa puso niya. Handa akong lumaban, Nathan. Bulong niya. Handa akong maging martir kung kailangan. Pero kung ang kalaban ko ay ang puso mo mismo, na hindi na ako ang laman, paano pa ako lalaban? Lumapit si Nathan at inilabas mula sa kanyang coat ang isang puting sobre. Divorce papers. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa. Patawad, Clara. Bulong ni Nathan. Pero siguro ito na ang simula ng wakas natin. Hawak ni Clara ang sobre na tila ba mainit na bakal. Titing na titig siya rito habang ang luhay patuloy na umaagos sa kanyang pisngi. Hindi na siya nagsalita. Hindi na siya nagtanong. Hindi na siya nagmakaawa. Nang gabi ring yun, hindi umiyak si Clara sa kama nila. Umupo siya sa sahig ng kwarto nila. Hawak ang larawan nila noong araw ng kasal. Isang alaala ng isang pangakong tinalikuran. At sa unang pagkakataon, hindi na siya humiling kay Nathan na manatili. Dahil napagtanto niya, hindi niya kailangang ipaglaban ng isang pusong ayaw nang ipaglaban siya. Kahit inihain na sa harapan niya ang divorce papers, hindi pa rin nawala ng pag-asa si Clara. Mabigat ang dibdib niya habang binabasa ang bawat salita sa dokumento. Formal, legal, walang damdamin. Parang isang tapis ng bato na tuluyang pumunit sa puso niya ng ilang beses nang nasugatan. Pero sa kabila ng lahat, sa kabila ng sakit, lumalaban pa rin siya. Kinabukasan, maagang nagluto si Clara ng paboritong ulam ni Nathan. Inihaw na bangos na may kamatis at sibuyas, nilagang baka at sinangag. Alam niyang pabalik na si Nathan galing sa opisina. Isang huling pagsubok, isang huling pag-abot. Pagdating ni Nathan, sinalubong siya ni Clara sa may pintuan tulad ng dati. Halika, kumain muna tayo. Ani Clara at pilit na nakangiti. Niluto ko yung mga gusto mo. Hindi naman sumagot si Nathan. Tuluyan siyang pumasok at naupo sa mesa. Tahimik, walang tingin, walang bate. Pero masaya si Clara. Para sa kanya, sapat nang nandyan ito. Sapat na hindi pa umaalis, sapat na para ituloy ang laban. Habang kumakain, tahimik lamang si Clara. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ni Nathan. Kumakain ito pero tila wala sa sarili. Malayo ang tingin, malalim ang buntong hininga. Naaalala mo ba? Simula ni Clara, mahinahon ang tinig. Dito rin tayo unang nag-away dahil nasunog ko yung sinaing. Ngumiti siya pero humindi gumanti ng tingin si Nathan. Nakakatawa lang isipin na dati kahit simpleng problema, pinagtutulungan natin. Ngayon, ako na lang mag-isa. Doon niya na hindi napigilan ng luha. Nathan, mahal na mahal kita. Hindi mo siguro alam kung gaano. Hindi ko lang pinili ang buhay na to kasama ka. Pinili ko rin ang sakit, ang kakulangan, ang mga araw na tinatalikuran mo ako. Huminga siya ng malalim, tinitigan si Nathan sa mata. Kung ang kailangan para manatili ka ay maging pangalawa sa puso mo, kung ang kailangan ay tanggapin si Celine sa pagitan natin, gagawin ko. Huwag mo lang akong iwan. Clara, napatingin si Nathan, baka sa mukha ang gulat.
Anong sinasabi mo? Kung kailangan mong mahalin si Celine, sige. Kung kailangan niyo magsama para magkaanak kayo, tanggap ko. Basta bumalik ka lang sa bahay na to. Bumalik ka lang sa piling ko. Clara, hindi ganun kasimple. Hindi mo na kailangang mamili. Pabulong niyang sabi. Nanginginig ang tinig. Ako na mag-a-adjust. Ako na magpaparaya. Huwag mo lang akong tuluyang alisin sa buhay mo. Tahimik si Nathan. Nagtagal ang katahimikan na parang hinihigop ang lahat ng lakas ni Clara. Nang muling magsalita si Nathan, mabigat ang kanyang boses. Hindi mo deserve yan, Clara. Alam ko, hindi kita kayang pahalagahan kung may iba pa akong tinitingnan. Hindi mo dapat pinipilit ang sarili mo sa isang pusong nahati na. Pero ikaw lang ang mahal ko, Nathan. Hindi na sapat yon, sagot ni Nathan. Oo, alam kong mahal mo ako. Pero kung mahal mo rin ang sarili mo, dapat mo rin piliing lumaya. Tumayo si Nathan. Kinuha muli ang divorce papers mula sa bag at iniligay sa ibabaw ng lamesa. Pirmahan mo na, Clara. Hindi ito'y para saktan ka. Ito ang tanging paraan para makalaya tayong pareho. Sa sakit, sa takot, sa kasinungalingang iniipon natin gabi-gabi. Wala na siyang nasabi. Tumulo na ang tuluyan ang luha ni Clara habang nakatitig sa papel na para bang iyon na ang huling pag-asa niya. Hindi na siya nagmakaawa. Hindi na siya humingi ng paliwanag. Tiningnan niya si Nathan habang paalis ito. Tahimik, diretso, walang paglingon. At sa mismong pagbagsak ng pinto, narinig ni Clara ang pinakamasakit na tunog. Ang tunog ng pagtatapos. Nagkulong siya sa kwarto. Mahigpit niyang yakap ang unan. Sumisigaw ngunit walang boses. Umiiyak ngunit walang hangin. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nagkulong. Kung ilang ulit niyang tinanong ang sarili kung saan siya nagkulang. Pero sa dulo, iisa lang ang sagot niya. Wala siyang kasalanan. Minahal lang niya. At minsan, sapat na yon. Minsan naman, hindi. Ilang linggo na ang lumipas mula nang tuluyang lisanin ni Nathan si Clara. Sa maliit na backpack, dinala ni Clara ang kaunting gamit, mga damit, lumang larawan, at isang lihim na hindi niya alam kung kailan niya mabubunyag. Dumiretso siya sa probinsya, sa isang lugar na walang nakakakilala sa kanya. Doon siya pansamantalang tumuloy sa bahay ng tiyahing si Aling Isay, isang matandang mananahi na nininirahan malapit sa palengke. Clara, anak, mabutit dumating ka. Halika, magpahinga ka muna. Mukhang pagod na pagod ka. Sabi ni Aling Isay habang inaayos ang kutsyon sa papag. Ngumiti naman si Clara ng pilit. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Hindi niya rin kayang sabihin ang totoo. Isang linggo matapos siyang manirahan sa probinsya, napansin ni Aling Isay ang pagkahilo ni Clara sa umaga, ang pagsusuka at ang hindi maipaliwanag na pagod. Ano bang nararamdaman mo? May sakit ka ba? Hindi na nakatiis si Clara. Sa wakas, ibinunyag niya na ang katotohanan. Chang, buntis po ako. Nanlaki ang mga mata ni Aling Isay, pero agad din itong lumapit at niyakap ang pamangkin. Anak, bakit hindi mo sinabi kaagad? Dahil hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Iniwan ako ni Nathan. Iniwan niya ako walang salita. Hindi niya alam na nagdadalang tao na ako. Pumatak ang luha ni Clara. Sa loob ng maraming gabi, kinimkim niya ang sakit ng pagtataksil, ng kawalang halaga, at ng hiwalayan. Ngunit higit sa lahat, ang bigat ng lihim na ito ang pinakamatinding pasaning pinili niyang itago para sa anak na nasa sinapupunan niya. Ayaw niyang malaman ni Nathan. Ayaw niyang iugnay ang anak sa lalaking sinaktan siya at ipinagpalit. Ayaw niyang sa bawat ngiti ng bata ay may ala-ala ng panilinlang. Isang araw, habang nasa health center siya para sa prenatal check-up, tinanong siya ng midwife. Nasaan pong ama ng bata, ma'am? Napayo ko si Clara. Mahinang sagot niya. Wala na po siya. Iniwan na kami. Tahimik ang midwife, pero ramdam ni Clara ang awa. Ang bigat ng sitwasyon. Hindi niya kayang ipaliwanag sa isang tanong lamang.
Pero sa bawat tik ng orasan, sa bawat galaw ng munting bahay sa loob ng kanyang sinapupunan, palakas ang kanyang loob. Hindi ko kailangang buuin ang pamilya namin sa kasinungalingan. Bulong niya sa sarili. Kaya kong itaguyod ka, anak. Kaya ko. Kahit ako lang. Nagsimula siyang tumulong sa patahian ni Aling Isay. Natutunan niyang humawak ng makina, magsukat ng tela at tumanggap ng maliit na racket. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang tinatahi ang kanyang sarili mula sa paggawasak patungo sa panibagong pagkatao. Ngunit may mga gabi pa rin ang tahimik na iyakan, lalo na tuwing naririnig niya ang ulan, sapagkat iyon ang unang araw ng kanilang wedding anniversary. Dati magkasama sila ni Nathan tuwing umuulan. Ngayon ay mag-isa na lamang siya, kasama ang kanyang anak sa sinapupunan at ang mga alaala ng isang pagmamahala na pinili siyang talikuran. Sa kanyang mga panaginip, paulit-ulit niyang narinig ang mga salita ni Nathan. Hindi kita kayang pahalagahan kung may iba pa akong tinitingnan. Ngunit may bago na ring tinig sa kanyang isip, ang boses ng kanyang sariling lakas. Kaya mo to, Clara. Hindi mo kailangan ng lalaking lalapastanganin ng pag-ibig mo para lang magkaanak. Sa ika-5 buwan ng kanyang pagbubuntis, nakatanggap si Clara ng alok mula sa isang local health NGO. Kailangan daw ng mas maraming kababaihang volunteer sa mga barangay health programs. Dahil may karanasan naman siya sa community service ng college, agad siyang kinuha bilang field assistant. Lalong lumawak ang kanyang mundo. Mas marami siyang nakilalang inang naiwan din. Niloko rin at nagtaguyod na mag-isa. Doon niya nahanap ang lakas na hindi inakalang taglay niya. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi galing sa barangay outreach program, napahinto si Clara. Tumingala siya sa kalangitan at bumulong sa hangin. Nathan, kung sakaling dumating ang araw na malaman mong may anak ka sa akin, sana masaya ka na lang, pero huwag kang babalik. Dahil mas pipiliin kong lumaya kaysa umasa sa pag-ibig na hindi totoo. At sa gabing yon, sa ilalim ng buwan na puno ng liwanag, tahimik na tumulo ang luha ng isang babaeng muling natutong tumindig. Maaga nagising si Nathan ng araw na yon. Habang pinagmamasa ng munting kwarto nilang mag-ina ni Celine, hindi niya maiwasang mapaisip. Sa isang banda, naroon na ang inaasam niyang pamilya. Isang anak, isang asawa at tahimik na buhay. Ngunit sa kabilang banda, tila may kulang. May pangalang paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang panaginip. Clara. Bakit hindi ko siya matanggal sa isip? Bulong niya sa sarili habang hawak ang tasa ng kape. Sa kwarto, natutulog si Celine at ang sanggol na pinangalanan nilang Nathan Jr. Ngunit kahit ilang beses niya nang pinilit paniwalaan, may lamat sa kanyang puso. Sa tuwing tinitingnan niya ang bata, may tanong na hindi niya kayang sagutin. Bakit hindi ko siya makita sa mukha ng anak ko? Sa kabila ng pag-aalinlangan, pinilit niyang manatili. Pinanghawakan niya ang paniniwala na marahil ito na ang bagong simula. Ngunit sa gabi, habang natutulog si Nathan, isang bagay ang hindi kayang itago. Clara, ang pangalan na nahihibang niyang binibigkas sa panaginip. At sa tuwing maririnig ito ni Celine, lihim siyang nasasaktan. Hindi mo ba ako kayang mahalin ng buo, Nathan? Tanong ni Celine minsan habang nililigpit ang mga lampen. Ako lang ang pinili mo. Pero bakit siya pa rin ang iniisip mo? Hindi totoo yan. Tanggi ni Nathan. Ngunit hindi niya maikubli ang gulat. Nahuli siya. Lumipas ang mga linggo. Minsan isang gabi habang wala si Celine, hindi nakatiis si Nathan. Dahan-dahan siyang lumapit sa crib. Pinagmasa ng bata. May kulubot sa kanyang noo habang sinisilip ang mukha nito. At doon, tuluyan ng sumabog ang matagal nang kinikimkim. Hindi ko talaga makita ang sarili ko sa'yo. Kinabukasan, nagtungo si Nathan sa isang pribadong klinika. Bitbit ang kaperasong buhok ng bata na palihim niyang kinuha. Nag-request siya ng paternity test. Kinakabahan siya, ngunit mas nananaig ang kagustuhang malaman ang katotohanan.
Darating po ang resulta sa loob ng 3 araw, sir. Sabi ng nurse. Lumipas ang 3 araw na tila 3 taong puno ng kaba. Walang kaalam-alam si Celine na habang nagpapakabait si Nathan, ay may bigat pala siyang kinikimkim. At dumating na ang araw. Nanginginig ang kamay ni Nathan habang binubuksan ng sobre. Lahat ng ingay sa paligid ay tila nawala. Sa pagbuklat niya ng papel, isang linya lang ang bumasag sa kanyang mundo. Probability of paternity, 0.00%. Napaupo si Nathan, nanlambot ang tuhod. Ang buong mundong akala niyang buo na, muling gumuho sa harapan niya. Ang batang tinuturing niyang anak ay hindi pala sa kanya. Agad siyang umuwi. Inabutan niya nagpapaligo si Celine ng bata. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan lang niya ang eksenang parang eksena sa pelikula. Isang kasinungalingang tinahe ng 2 taon ng paglimos ng pagmamahal na hindi naman para totoo. Celine, malamig niyang simula. Tumigil sa paghugas si Celine. Oh, Nathan, anong problema? Hindi siya agad nagsalita. Huminga ng malalim tsaka inilabas ang papel. Hindi ko anak si Nathan Jr. Namutla si Celine. Anong sinasabi mo? Pina-DNA ko ang bata. Hindi ka malang nagpaalam sa akin? Pasigaw na tugon ni Celine nanginginig. Ngayon alam ka na, Celine. Malinaw na. Niloloko mo ako. Nathan, natakot ako. Tuluyan na napaiyak si Celine. Dahil nakita ko lumalayo ka na. Dahil kahit ako lang kasama mo, si Clara pa rin ang minamahal mo. Hindi mo dapat ginamit ang isang bata para itali ako sa'yo. Mariing sagot ni Nathan. Walang ibang sinabi si Celine. Nahulog ang tuwalya ng bata. Umiiyak ito habang tahimik na kinuha ni Celine ang lampin at niyakap ang anak. At ngayon, Celine, tapos na tayo. Pagkabigkas sa mga salitang yon, lumabas si Nathan ng bahay. Habang naglalakad siya sa lansangan, dama niya ang pagkabasag ng sarili. Akala niya makakalimutan niya si Clara sa piling ng iba. Akala niya makakabuo siya ng panibagong pamilya kahit patapos na ang sugat ng una. Ngunit ang sinungaling na simula, kailanman ay hindi magiging daan sa tunay na kapayapaan. Sa kanyang pag-uwi sa dati niyang apartment, walang sumalubong sa kanya. Walang Clara. Walang musika. Tanging katahimikan. Tumingala siya sa langit. Nasaan ka na, Clara? At sa puso niyang pagod at sugatan, alam niyang kailangan niyang hanapin ang nawawalang bahagi ng kanyang kaluluwa, si Clara. Maagang umaga sa isang pampublikong ospital sa Maynila, masikip ang pila sa charity wing ng maternity ward. Iba't ibang kwento ng kababaihang nagdadala ng bagong buhay. May mga masaya, may kaba, at may ilang tulad ni Clara, tahimik, walang kasama ngunit may determinasyon sa mga mata. Nakaupo siya sa bangkong kahoy, hawak ang tiyan at pilit na pinapawi ang pananakit. Buntis na siya ng 9 na buwan. At kahit hindi madali ang pinagdadaanan, ang pandindin lang, ang pag-iwan, ang matinding sakit, nandito siya ngayon, lumalaban na mag-isa. Isang nurse ang lumapit. Ma'am Clara de la Vega, kayo na pong susunod? Ready na po ba kayo? Tumango si Clara at pilit na ngumiti. Sa kabila ng kaba, pinanghawakan niya ang isang pangakong ibinulong niya sa anak habang lumalaki ito sa sinapupunan. Iingatan kita. Hindi mo kailangang hanapin ang ama mo. Ako ang magiging lahat para sa'yo. Sa kabilang bahagi ng syudad, isang van ang huminto sa harap ng parehong ospital. Mabilis na bumaba si Nathan. Suot ang simpleng polo at maong, may bitbit na brown envelope at tila ba may hinahapon na oras. Isang linggo mala nang malaman niyang katotohanan sa DNA test. Sa isang event na pinumunuan ng kumpanya ng kaibigan niya, nag-sponsor sila ng libreng panganganak para sa mga ina sa public hospitals. Isang bahagi ng pagbawi sa sarili, sa pananagutan, at sa mas malaking layunin. Habang nililibot ni Nathan ang charity ward, tumigil siya sa pila ng mga buntis. Mula sa malayo may nakatawag ng pansin sa kanya. Isang pamilyar na likod. Isang balingkinitang babae.
Nakaupo at bahagyang nakayuko, yakap-yakap ang tiyan. Nanlaki ang mga mata niya. Clara? Hindi siya makagalaw agad. Parang napako sa kinatatayuan. Sa dami ng babae sa loob ng ospital na yon, bakit siya pa? Bakit sa pagkakataong ito pa? Bigla namang napangiwi si Clara sa sakit. Agad siyang inalalalayan ng nurse. Ma'am, pumasok na po tayo sa delivery room. Hindi niya namalaya na si Nathan ay mabilis na palang nakalapit. Clara! Sigaw niya. Napalingon si Clara at kita sa kanyang mukha ang gulat at takot. Halos hindi naman siya makapagsalita. Nathan? Mahina niyang bulong. Bago tuluyang pumasok sa delivery room, napalingon siya muli pero agad isinara ang pinto. Tumayo si Nathan sa labas ng delivery room at hindi mapakali. Lumapit ang isang nurse. Sir, kayo po ba ang relative? Nag-alangan siyang sumagot. Ako po, ang asawa niya. Noon. Ngumiti lamang ang nurse sabay sabi. Matagal na po nag-iisa ang babaeng yan, pero matapang siya. Minsan yun lang ang kailangan ng isang bata. Isang inang may tapang. Tumango si Nathan. Sa loob ng kanyang puso, alam niya. Ito na ang sandaling hindi niya dapat palampasin. Hindi lamang para kay Clara kundi para sa anak na hindi pa niya lubusang nakikilala. Makalipas ang ilang oras lumabas ang doktor. Congratulations sir, baby boy po. Tumayo agad si Nathan. Nanginginig ang tuhod. Pwede ko po bang makita? Hintayin niyo na lang po malapit si ma'am sa may recovery room. Habang naghihintay, lumapit siya sa salamin ng nursery. Sa loob ay naroon ang isang sanggol, mahimbing na natutulog. May maliliit na kamay at ilong na parang kilala niya. Nanlaki ang mga mata niya. Kamukha ko. Hindi pwedeng hindi. Bulong niya sa sarili. Anak ko to. Dumating ang nurse at sa menyas. Sir, pwede na po kayong pumasok. Gising na po siya. Mabilis siyang pumasok. At sa loob ng silid ay naroon si Clara na nakahiga. Maputla pero gising at alerto. Hawak niyang sanggol sa dibdib. Pinapadede. Clara, halos hindi makalabas ang salita sa bibig ni Nathan. Tumingin si Clara sa kanya. Walang galit, walang lambing, kundi kapayakan ng isang taong pagod na sa emosyon. Bakit ka nandito? Tanong niya ng mahinahon. Clara, nakita kita kanina sa pila. Sinundan kita at nakita ko siya. Sabay tingin sa bata. Alam ko anak ko siya. Napapikit si Clara. Nathan, hindi mo kailangan. Clara, sabat ni Nathan. Kahit hindi mo sabihin, ramdam ko. At nakita ko, kamukha ko siya. At higit pa ron, ramdam na ramdam ko ang koneksyon. Tahimik si Clara. Ilang segundo ng katahimikan bago siya muling nagsalita. Bakit ngayon lang? Aniya na nangilid ang luha. Bakit kailan may bitbit na akong anak saka ka lang nagpakita? Akala ko wala ka nang pakialam. Clara, patawarin mo ako. Pakiusap ni Nathan. Hindi ko alam. Hindi ko alam na buntis ka. Akala ko wala na talaga. Akala ko tinalikuran mo ako. Hindi akong tumalikod. Sagot ni Clara. Mahina pero buo. Ikaw ang lumayo. Dahil mas pinili mong hanapin ang anak sa iba kaysa sa ipaglaban ng pag-ibig natin. Tahimik si Nathan. Lumapit siya. Umupo sa tabi ng kama. Clara, bigyan mo lang ako ng pagkakataong makita ka at makilala siya. Anak ko siya, diba? At kung papayagan mo, gusto kong bumawi sa'yo. Sa kanya. Tumulo ang luha ni Clara. Tiningnan niya ang anak. At saka si Nathan. Halos magkapareho ang ngiti. Hindi kita pinipigilan makita siya. Ani Clara. Pero wag mo akong piliting kalimutan ang sakit. Tumango si Nathan. Kahit ano pang tagal. Kahit gaano kahirap. Hihintayin ko. At sa unang pagkakataon, sabay nilang tiningnan ang sanggol na walang kamalay-malay sa bigat ng kanilang nakaraan. Ngunit sa ngiti nito habang natutulog, may paanyaya ng panibagong simula.
Ilang araw ang lumipas mula nang isilang ni Clara ang kanyang anak, tahimik ang ospital. Ngunit mas tahimik ang damdamin niya. Isang damdaming bumabalot sa kanya gabi-gabi. Habang pinagmamasa ng anak niyang si Elian na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi, nagbalik si Nathan araw-araw. Laging may dalang prutas, vitamins at kahit simpleng bulaklak. Hindi siya pumipilit makipag-usap kung hindi siya kinakausap ni Clara. Pero hindi rin siya umaalis hanggat hindi niya nasisigurong ayos ang mag-ina. Isang gabi, habang nakaupo si Nathan sa upuan sa tabi ng kama ni Clara, tahimik yung pinagmamasa ng mukha ni Elian. Kamukha mo talaga. Mahina niyang bulong, sabay ngiti. Napansin naman ni Clara ang ngiting yon. Nakaramdam siya ng panibagong kirot. Hindi na lang ito sakit mula sa nakaraan, kundi takot. Takot na baka sa muling pagbukas ng pinto ng puso niya, muli rin siyang masaktan. Bakit nandito ka pa, Nathan? Tanong ni Clara na hindi makatingin ng diretsyo. Dahil ayokong palampasin ang pagkakataong to, Clara. Sagot ni Nathan. Gusto kong makita siyang lumaki. Gusto kong bumawi. Napabuntong hininga si Clara. Bumawi? Sa ilang buwang iniwan mo ako mag-isa. Sa bawat gabi na hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Sa bawat umagang umiiyak ako dahil iniwan mo akong walang paliwanag. Clara, nagkamali ako. Akala ko tama ang desisyon ko. Tumahimik si Clara. Ilang segundong nagtagpo ang kanilang mga mata at sa mga matang yon may mga alaala. Mga gabi ng pagtatalo, ng halakhakan, ng mga planong hindi na natupad. Maya-maya bumaling si Clara sa anak at marahang hinaplos ang pisngi nito. May isang bagay akong hindi sinabi sa'yo, Nathan. Ani Clara na mahinang boses. Napatingin si Nathan, kinakabahan. Ano yon? Alam kong iniwan mo ako dahil akala mo wala nang patutunguhan ang pagsasama natin. Pero may dahilan ka, hindi ba? Itinaas niya ang tingin sa kanya. Ano ba talaga ang dahilan ng bigla mong panlalamig? Hindi naman agad sumagot si Nathan. Kinuyom niya ang kanyang mga palad at dahan-dahan tumayo. Naglakad siya palapit sa bintana at doon tumigil. Clara, simula niya. Mababa ang tinig. Noong mga panahong halos araw-araw tayo nagtatalo, hindi ko lang piniling bumitaw. May natuklasan akong bagay na ayokong ipasan pa sa'yo. Anong ibig mo sabihin? May sakit ako. Saglit siyang tumingin kay Clara. Cancer. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Ano? Lymphoma, stage 2. Sabi ng doktor, kailangan ko ng chemotherapy agad pero malaking posibilidad na bubuog ako pagkatapos. Napayo ko si Nathan. At sa mga panahon yun, desperado ako magkaroon ng anak kaya nang bumalik si Celine at nagbanta na handa siyang bigyan ako ng anak, naniwala ako. Kahit wala akong nararamdamang pagmamahal sa kanya. Hindi na nakaimik si Clara. Tila nabura ang lahat ng galit. Napalitan ng pagkabigla at lungkot. Bakit hindi mo sinabi? Tanong niya sa wakas. Dahil alam ko masasaktan ka. Ayokong ilapit ka pa sa isang matinding sakit. Ayoko makita kang nahihirapan habang ako'y lumalaban sa sakit na maaaring hindi ko kayanin. Kaya mas pinili ko mawala. Akala ko proteksyon na yan para sa'yo. Tumingin si Clara sa kanya. Nathan, ang pinaka nagpapabigat sa puso ko ay hindi yung sakit mo, kundi yung hindi mo ako pinagkatiwalaan para saluhin ka. Tumulo ang luha ni Nathan. Clara, nagsisisi ako. Sa bawat gabi na kasama ko si Celine, pangalan mo sinisigaw ng puso ko. Mahal pa rin kita. At kahit anong paglayo ko, hindi ka nawala sa puso ko. Tahimik na yumuko si Clara. Hindi siya umiiyak, pero ramdam ang bigat sa bawat paghinga. Alam mo ba kung bakit ka tinago na anak mo si Elian? Tanong niya, diretsahan. Tumango naman si Nathan pero may takot sa kanyang mga mata. Dahil ayoko mapalapit siya sa taong sinaktan ako ng buong buo.
Ayoko maranasan niyang sakit na dinanas ko. Gusto ko lang naman lumaki siya na walang tanikala ng nakaraan nating dalawa. Pero Clara, lumapit si Nathan, lumuhod sa tabi ng kama. Kung may pag-asa pa, kahit kaunti lang. Kahit masaktan mo pa ako ng paulit-ulit, hihintayin ko. Dahil mahal kita. At mahal ko si Elian. Saglit na katahimikan, tumingin si Clara sa kanya. Hawak pa rin si Elian. Nathan, hindi ko alam kung kailan ako matututong magtiwala ulit. Pero isa lang ang sigurado ako. Wala nang ibang ama ang batang to kundi ikaw. Nagliwanag ang mukha ni Nathan. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay at hinawakan ng maliit na daliri ng kanyang anak. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Salamat, Clara. Salamat. Sa gabing yon, habang mahimbing na natutulog si Elian sa tabi ng kanyang ina, magkatabi rin sa sofa sina Nathan at Clara. Wala mang katiyakan ng bukas, pero sa loob ng silid na iyon, may panibagong pag-asa. At katotohanang handa na nilang harapin magkasama. Tahimik ang gabi sa maliit na kwarto ng ospital. Nasa tabi ng kama si Clara, pinagmamasan ng mahinang paghinga ni Nathan. Ilang araw nang nakalipas mula nang aminin ni Nathan ang buong katotohanan. Ang kanyang sakit. Ang dahilan ng biglaang paglayo at ang maling desisyong pinili niya noon. At bagamat ramdam pa rin ni Clara ang sakit, may isang damdaming unti-unting bumabalik. Awa, pag-unawa, at higit sa lahat ang pag-ibig na hindi kailanman nawala. Habang ginugupit niya ang prutas na dadalhin kay Nathan, narinig niya naman ang mahinang pagkatok. Pagbukas ng pinto, bumungad ang doktor. Mrs. Santiago, bungad nito. Napag-usapan na po namin ang susunod na hakbang ni Mr. Santiago. Mag-uumpisa na po ang chemotherapy niya sa susunod na linggo. Tumango si Clara. Salamat po, Doc. Mas malakas po ang chance niya habang maaga. May laban pa. Nang makaalis ang doktor, humugot si Clara ng malalim na buntong hininga. Lumapit siya kay Nathan na nakahiga ngunit gising. Narinig ko yon, mahinang sabi ni Nathan. Chemotherapy na raw. Oo, sagot naman ni Clara. Tinabihan siya. At lalaban tayo. Napatinin si Nathan. Tayo? Tumango si Clara na ang mga matay puno ng determinasyon. Nathan, nasaktan mo man ako ng todo. Umasa ako. Nasaktan ako. Iniwan ako. Pero sa kabila ng lahat, hindi naman kita kayang talikuran ngayon. Hindi dahil sa awa, kundi dahil ikaw pa rin ang mahal ko. Tila hindi naman makapaniwala si Nathan. Clara, ilang beses ko nang tinanong ang sarili ko kung kaya ko pa. At ngayon ito na ang sagot. Oo, kaya ko. Kaya nating harapin ang sakit, basta magkasama tayo. Lumuhang muli si Nathan, sabay hawak sa kamay ni Clara. Hindi ko alam kung karapat-dapat pa ba ako sa'yo. Hindi ko rin alam, sagot niya at napapangiti. Pero hindi naman tungkol sa karapat-dapat, Nathan. Tungkol ito sa pagmamahal. At kapag mahal mo ang isang tao, pinipili mong lumaban. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa pamilya ninyong dalawa. Si Elian, bulong ni Nathan. Gusto kong makita siyang lumaki. Gusto kong maging ama na karapat-dapat sa kanya. Kaya kailangan mong lumaban. Para sa kanya. Para sa atin. Nagkatinginan sila. Matagal, tahimik, ngunit puno ng damdamin. Para bang ang bawat luha na bumabagsak sa pisngi nila ay mga patak ng nakaraang pilit nilang nililimot, ngunit hindi kailanman binura. Kinabukasan kasama si Clara, dumaan si Nathan sa unang araw ng kanyang gamutan. Habang nakaupo sa chemo ward, pinagmamasan niya ang ibang pasyente. May bata, may matanda, may babae, may lalaki. Lahat ay may kani-kaniyang laban. Tahimik siyang sinapo ang kanyang tiyan. Malalim ang paghinga niya. Tila ngayon lang siya muling nakaramdam ng takot. Pero hindi takot na mag-isa, kundi takot na baka hindi niya maibigay ang lahat ng pangarap na gustong ibahagi ni Clara sa kanya. Lumapit si Clara, dala ng thermos ng mainit na sabaw.
Uminom ka muna. Wika niya. Baka sumakit ang tiyan mo. Ngumiti si Nathan. Para kang nanay. Ano bang gusto mong tawag ko sa sarili ko? Tatay ka na. Sabay silang natawa. At sa gitna ng puting dingding ng ospital, ang tawanan nilang yon ay parang liwanag na pumunit sa dilim ng kahapon. Sa mga sumunod na linggo, naging saksi ang ospital sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Si Clara palaging naroon, nag-aalaga, nagbibigay lakas at palihim na umiiyak kapag hindi nakatingin si Nathan. At si Nathan naman, bagamat nanghihina, ay pinilit ngumiti para sa kanilang anak at para sa babaeng hindi kailanman bumitaw sa kanya. Pagkatapos nito, Clara, mahina niyang sabi isang gabi, gusto kong bumawi. Bumawi ka muna sa sarili mo, pagaling ka, sagot ni Clara habang inaayos ang kumot niya. Gusto ko sana kung sakali, pakasalan ka ulit. Napatingin si Clara sa kanya, hindi siya agad nakasagot. Kung papayag ka, dagdag ni Nathan, hindi ko ipipilit. Tahimik si Clara, ngunit sa kanyang mga mata may luha at ngiti. Kahit kailan ba, tumigil ako sa pagiging asawa mo? Sagot niya. Nang mga salitang yon ay bumagsak, niyakap ni Nathan ang kanyang kamay ng mahigpit. Para bang doon siya muling kumapit. Hindi na lang sa pag-asa kundi sa pangakong muli nilang bubuuin ang isang pamilya sa kabila ng lahat ng pinagdaanan. At sa ospital na yon, sa gitna ng mga pasyenteng may kani-kanyang laban, may isang pag-ibig na muling lumalaban. Hindi na para patunayan ng sarili, kundi para manatili, para maniwala, at para magmahal muli. Isang buwan matapos simula ng chemotherapy, kitang-kita sa mukha ni Nathan ang mga pagbabagong dulot ng gamutan. Namutla ang balat, nangalahati ang dating pangangatawan at nalagas ang kanyang buhok. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, hindi siya kailanman nawalan ng dahilan para lumaban. Dahil sa bawat pagising niya, isang ngiti mula kay Clara ang sumasalubong at isang iyak mula sa kanilang anak na si Elian ang nagpapaalala kung bakit hindi siya dapat sumuko. Tuwing umaga, si Clara ang naghahanda ng mainit na sabaw na may malunggay. Ginugupit niya ang prutas sa hugis bituin para kay Elian. Habang binabantayan ang dami ng tubig na iniinom ni Nathan. Mula sa dating babaeng inaapakan at kinakaligtaan, ngayon isa na siyang ilaw ng tahanan. Isang haliging hindi natinag sa gitna ng lindol ng kanilang buhay. Nakakahiya na sa'yo, Clara. Mahina ngunit malambing na sabi ni Nathan habang nakaupo sa porch ng kanilang maliit na inuupahang bahay. Halos araw-araw mo na akong inaalagaan. Hindi ka na nga nakatulog ng maayos kagabi. Ngayon gising ka na naman ng maaga. Napangiti si Clara habang nilalatag ang banig para sa baby ni Nathan. Mas nakakahiya kung hayaan kitang bumigay. Kumain ka na, Nathan. Ayokong lumipas ang isang araw na hindi mo nalalabanan ito. Tahimik si Nathan. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinilit niyang tumayo at tinulungan si Clara sa paglalatag. Kahit nanginginig ang tuhod at hindi matatag ang katawan, pinilit niyang hindi magpahuli. Ano ka ba? Nag-aalalang tanong ni Clara, sabay alalay sa kanya. Gusto ko lang maramdaman mong kasama mo ako, na hindi mo ako kailangang buhatin na mag-isa. Nagkatinginan sila. Sa mga mata ni Nathan, may bakas ang pagsisisi at may kasamang pangakong hindi na muling bibitiw. Habang patuloy ang gamutan, dumarating din ang mga pagkakataong gusto na sanang sumuko ni Nathan. Isang hapon nang mas lalo siyang pinanghinaan ng katawan, naramdaman niya ang bigat ng chemotherapy. Hindi niya kayang tumayo, ni magsalita. Doon niya muling naisip ang mga pagkukulang niya kay Clara. Bakit mo pa ako pinatawad? Bulong niya habang nakahiga, nangingilid ang luha. Dapat iniwan mo na ako. Mas madali ang buhay kung wala ako. Tahimik si Clara. Lumapit siya at hinawakan ang kanyang kamay. Tama ka. Mas madali nga sana, pero hindi naman yun ang gusto ko. Hindi ako nagpakasal para lang maging masaya sa magagaan na araw. Nagpakasal ako dahil gusto ko makasama ka. Sa hirap, sa sakit, sa lahat. Umiyak si Nathan, pero ibang klaseng luhang yon.
luha ng kaluwagan, ng pag-amin at ng panibagong pag-asa. At mula noon, kahit masakit ang katawan, pinilit niyang gumalaw. Kahit manghina, pinilit niyang ngumiti. Dahil alam niyang bawat segundo ng lakas ay regalo mula sa babaeng hindi niya kailanman dapat pinitiwan. Isang araw habang pinapaliguan ni Clara si Elian sa maliit na batsyang asul sa likod ng bahay, lumapit si Nathan. Wala nang suot na takip ang ulo niya. Inilatad niya ang kanyang kalbo, payat ngunit determinadong anyo. "Pwede ba akong tumabi sa inyo?" Tanong niya na bahagyang nagbibiro. Nagulat naman si Clara. "Oo naman." Sabay tawa. "Nagsiselos ka ba sa anak mo?" "Medyo," sagot ni Nathan habang umuupo sa tabi nila. "Mas madalas mo siyang ngitian kaysa sa akin." "Nasa kanya lahat ng kulang sa'yo. Wala siyang kasalanan," sagot ni Clara. Pabiro man, ngunit may halong totoo. "Eh di bumawi ako sa kanya at sa'yo. Gusto ko kapag gumaling ako, magtrabaho ulit. Mag-ipon tayo. Ipagpatayo ko kayo ng bahay. Hindi kalakihan pero may sariling kwarto si Elian. Tapos ikaw ang pipili kung anong kulay ng pintura." Natigilan si Clara. Hindi siya sanay marinig ang ganitong mga plano kay Nathan. Pero sa bawat salita nito, may sinseridad, may pangarap. May pangakong kahit pilay at sugatan ng simula, handa silang bumangon at bumuo ulit. "Kaya mo pa ba?" tanong ni Clara. "Basta kasama kita." "Oo," sagot naman ni Nathan. Ilang linggo pang lumipas, unti-unting bumalik ang lakas ni Nathan. Sa huling cycle ng kanyang gamutan, nakatayo na siya nang hindi kailangan ng alalay. Nagsimula na rin siyang magluto ng almusal kahit sa sobrang simple lang. Prito at sinangag. Sa bawat takbang niya, laging kasama si Clara. Sa bawat ngiti ng kanilang anak, si Clara ang dahilan. At sa bawat gabi bago matulog, tinitingnan niya si Clara at sinasabi sa sarili, "Hindi na ako papayag na mawala pa siya muli." At sa huling araw ng gamutan, habang tinatanggal ng nurse ang IV line sa kanyang kamay, tumayo si Nathan. Pinagmasdan niya ang kanyang reflection sa salamin ng ospital. Mahina pa rin ang katawan, pero matatag na ang puso. "Pwede na bang bumawi?" tanong niya kay Clara sabay abot ng isang maliit na kahon. Pagbukas ni Clara, isang singsing ang laman. Hindi bago, hindi mamahalin ngunit may ukit. "Mula sa sakit, babangon tayong dalawa." "Clara," bulong ni Nathan, "pakakasalan mo ba ako ulit?" Tumulo ang luha ni Clara. Sa pagkakataong to, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, may pag-asang buo. May pagmamahal na hindi na matitinag. Maliwanag ang araw at tila sinadya ng langit na maging saksi sa bagong simula ng isang pamilyang minsang gumuho. Sa isang maliit na simbahan sa loob ng probinsya, nilagyan ng puting bulaklak ang gilid ng mga upuan. At ang mga bata sa barangay nagsuot ng puting bestida at polo para sa prosesyon. Walang ingrandeng karwahe, walang sosyal na gown. Pero sa puso ni Clara, iyon ang pinakamarangyang kasal na kanyang naranasan. Si Nathan, bagamat hindi pa lubusan nakabawi mula sa sakit, ay nakatayo ng matatag sa harap ng altar. Nakabarong na payak. Ngunit sa kanyang mga mata, may ningning na hindi maipaliwanag. Ngayon lang niya lubos na naunawaan ang tunay na halaga ng pag-ibig, ng pamilya, at ng pangalawang pagkakataon. Dumating si Clara, suot ang isang simpleng puting bestida na ipinatahi lamang sa lokal na mananahe. Sa kanyang mga kamay ay isang maliit na bouquet ng mga ligaw na bulaklak na siya mismo ang pumita sa bukirin kaninang madaling araw. Ang kanyang mga mata ay tila bumabalik sa lahat ng pinagdaanan. Mga luha ng sakit, ng pagtataksil, ng pag-iisa. At ngayon, luha ng tagumpay. Nakangiti si Clara habang lumalakad sa aisle. Hawak-hawak ang kamay ni Baby Elian na nakabarong din. Sinasabayan sila ng kantang paborito ni Nathan. Isang simpleng awit ng pag-ibig na patuloy na lumalaban, kahit wasak at sugatan. Paglapit nila sa altar, tinanggap ni Nathan ang kamay ni Clara at pinatong ito sa kanyang dibdib. "Salamat," bulong niya, "sa hindi pagbitaw." Ngumiti si Clara. "Salamat kasi pinili mong lumaban.
Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa atin. Sa harap ng pare at ng ilang piling bisita mula sa barangay, kasama na si Aling Bebang na tumulong kay Clara noon sa ospital, si Mang Timon na nagsilbing ama sa kanyang probinsya, at ilan pang kapitbahay na naging saksi sa kanyang tahimik na paghihirap, nagpalitan ng panibagong sumpaan sina Nathan at Clara. Clara, panimula ni Nathan. Nung una kitang minahal, hindi ko pa alam kung paano panindigan ang salitang panghabang buhay. Nang mawala ka, doon ko lang nalamang wala nang saysayang kahit anong tagumpay kung wala ka sa tabi ko. Ngayon, sa harap ng Diyos at ng ating anak, nangangako kong hindi na kita iiwan. Kahit pa anong unos, panghahawakan kita. Hindi na napigilan ni Clara ang lumuha, ngunit sa halip na sakit, iyon ay luha ng paghilom. Nathan, tugon niya, noong mga panahong iniwan mo ako, hindi ako tumigil magmahal. Pero natutunan kong mahalin din ang sarili ko. Ngayon sa pagbabalik mo, dala mo ang pagkatao mong mulat na. Sugatan pero totoo. At doon ako muling umibig. Pinipili kitang muli bilang asawa, ama ng anak ko at kasama sa habang buhay. Nagpalakpakan ng mga tao. Sa simpleng simbahan na yon, nagsimula ang panibagong kabanata. Hindi perpekto, pero totoo. At sa mata ni Baby Elian na pinapanood ang halikan ng kanyang mga magulang, parang naiintindihan niya na. Ito na ang simula ng isang tahanan. Pagkatapos ng isang kasal, simpleng salo-salo lang ang handog nila sa mga bisita. Inihaw na manok, pansit, puto at lumpia ang laman ng handaan. Ngunit walang makakatumba sa kasiyahan ng bawat isa, lalo na kay Nathan at Clara. Alam mo ba, biro ni Nathan habang sinusubuan si Clara ng kutsinta. Noong una tayo nagpakasal, halos wala akong naiambag kundi pangalan ko lang. Ngayon kahit simple, gusto kong simulan natin ang bago. Ayoko ng puro luha. Ngumiti naman si Clara sabay hawak ng kanyang kamay. Ang mahalaga ngayon, alam mo na kung paano magsimula ng may puso. Tumango naman si Nathan. At ngayon alam ko na rin kung sino ang mahal ko. Hindi na ako maghahanap ng ibang sagot. Nasa harap ko na pala. Habang pinagmamasdan nila si Elian na nagtatakbo sa gitna ng mga bata, walang bahid ng sakit ang kanilang paningin, kundi pag-asa. Iyon ang hinog na bunga ng lahat ng pagtitiis, lahat ng pagkakamali, at lahat ng piniling itama. Makalipas ang ilang buwan, bumalik sa normal ang buhay. Nagpatayo si Nathan ng maliit na tindahan malapit sa health center. Si Clara naman ay nagpatuloy sa pagbebenta ng mga baked goods sa palengke. Sabay nilang pinapalaki si Elian at sabay silang humarap sa buhay. Hindi na magkaiba ang landas, kundi magkasama. Magkahawak, magkapantay. Minsan habang naglalakad sila sa palengke, may lalapit kay Nathan at magtatanong, "Ikaw yung may sakit dati, diba? Ang payat mo nun." At tatawa na lang siya. Oo, pero ngayon may dahilan na para gumaling. Si Clara naman ay napapangiti habang naririnig ito. At sa bawat pagkakataong tinitingnan niya ang kanyang asawa na dati sumira sa kanya, ngayon ay isa ng dahilan ng kanyang muling pagtayo. Alam niyang tama ang naging desisyon niya. Hindi dahil pinatawad niya si Nathan, kundi dahil pinili niyang buuin ang pamilya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal na kayang lumaban sa kahit anong sugat. At sa wakas, ang luha ay natuyo. At isang bagong umaga ang nagsimula, hindi lang para kay Clara at Nathan, kundi para sa pamilyang itinaguyod sa gitna ng unos. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ano ginagawa mo rito? Baka